Dinala ng babae ang labada ng kanyang asawa nang makita niya ang isang tubo ng lip balm. Nang makita niya ang kulay pula sa kanyang kamay, hindi siya masyadong nag-alala. Inisip lang niya na mali ang nabiling lipstick ng asawa niya. Bago umalis si Sunwoo para magtrabaho, mabait na sinabi ng asawa niya na mag-ingat sa pagmamaneho. Nag-aalala siyang baka magkasipon si Sunwoo, kaya personal niyang binalot ang scarf sa kanya. Tila perpekto ang kanilang buhay, ngunit sinira ng scarf na yon ang lahat. Sa scarf na yon, aksidente niyang nakita ang maliwanag na dilaw na buhok. Base sa haba at kulay, sigurado siyang hindi iyon buhok niya. Nagsimulang magulo ang kanyang isipan. Kahit habang nag-examine ng mga pasyente, hindi siya makapag-concentrate. Pinagdudahan niya pati ang kanyang mga babaeng pasyente. Unti-unti, naging sensitibo si Sunwoo sa lahat ng babaeng may dilaw na buhok sa paligid niya. Sa oras na yon, may batang babae na lumapit at nagsimulang kausapin si Sunwoo. Ang pinaka-nakakuha ng pansin niya ay ang dilaw na buhok ng babae. Kapareho ito ng buhok na nasa scarf ng kanyang asawa. Mula sa batang iyon, nalaman ni Sunwoo na natapos ni Taesang ang trabaho ng alas 5 ng hapon, pero hindi siya umuwi hanggang alas 7 ng gabi. Ang hindi sinasadyang pahayag na ito ay lalong nagpahina ng tiwala ni Sunwoo sa kanyang asawa. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Taesang, sinadya ni Sunwoo na banggitin ang batang babaeng nakilala niya para subukin siya. Mabilis siyang sumagot at walang bakas ng pagsisinungaling. Kay Yerim lang na ibahagi ni Sunwoo ang kanyang mga agam-agam, pero parang ramdam din niya na si Yerim ay maaaring makasira sa relasyon nila ng asawa niya. Ang asawa ni Yerim ay si Jae-hyuk na matagal na ring kaibigan ni Taesang. Mukhang madalas na inaasar ni Jae-hyuk si Yerim na hindi siya kasing husay ni Sunwoo. Dahil dito, nakaramdam ng guilt si Yerim pero natawa na lang niya ito. Hindi pa rin mawala ang pagkabalisa ni Sunwoo. Palihim niyang tinitingnan ang telepono ng asawa niya pero wala siyang nakitang kakaiba. Sinabi ng kanyang kasamahan na si Mayong Seok na masyado siyang sensitibo. Ayon kay Mayong Seok, isang hibla lang ng buhok iyon, bakit niya pinaghihinalaan ang asawa niya dahil doon? Habang sinusuri ni Sunwoo ang isang pasyente, naabala siya sa pagtingin sa orasan sa dingding. Ayon sa dalaga, umalis sa trabaho ang asawa niya ng alas 5, kaya ano ang ginawa nito sa loob ng 2 oras at kalahati. Kaya nagpasya siyang umalis ng maaga para asikasuhin ang ilang personal na bagay. Sinundan ni Sunwoo ang kotse ng kanyang asawa. Gusto niyang makita kung saan ito pupunta. Nang huminto siya sa gilid ng kalsada para maghintay, bigla niyang nakita ang isang magpartner na nag-aaway. Agad niyang nakilala na ang babae ay ang kanyang pasyente na si Hyunseo. Lalabas sana siya para tulungan si Hyunseo, pero nang makita niyang umaandar ang kotse ng asawa niya, hindi niya ito pinansin at sumunod na lang. Hindi inaasahan, lumiko si Taesang papunta sa isang nursing home. Nang pumasok si Sunwoo para mag-imbestiga, nalaman niyang bumibili pala siya ng bulaklak para sa may sakit niyang ina. Nagulat din si Taesang nang dumating ang kanyang asawa nang hindi niya ipinaalam. Sinabi ni Taesang na madalas niyang dinadalaw ang kanyang ina dahil palagi itong nagkakasakit. Nang marinig iyon, nakaramdam ng pagkakasala si Sunwoo. Humingi siya ng paumanhin sa maling pag-intindi at sa pagsunod sa kanya. Nagyakap ang dalawa sa isa't isa. Mukhang naayos na ang lahat ng mapayapa, pero agad pagkatapos, nagulat si Sunwoo sa sinabi ng nurse. Ayon sa nurse, hindi pa raw nakapunta roon si Taesang at ngayon lang ito dumating kasama ang kanyang asawa. Lumabas na nagsinungaling siya ng lubos para lokohin ang kanyang asawa. Dahil dito, lalo siyang natiyak na may kabit ang kanyang asawa. Pagdating ng gabi, nagkunwari si Sunwoo na walang nangyari. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang humanap ng ebidensya para mapatunayan ang kasalanan ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, sinabi ni Taesang na kailangan niyang lumabas. Ipinaliwanag niya na may handaan ang presidente ng Alumni Association. Ang taong ito ang pinaka-maimpluwensya roon, kaya kailangan niyang pumunta at humingi ng tulong. Napansin ni Sunwoo na kilala pala ng kanyang asawa si Jinki. Bukod pa rito, inanyayahan din siya, kaya nagpasya siyang sumama. Bago sila pumunta sa seremonya, binigyan ni Taesang si Sunwoo ng maingat na mga tagubilin. Umaasa siyang hindi siya magkakamali sa party dahil kailangan niya ang tulong nito para sa proyekto. Sa party, sinubukan ni Taesang na kausapin si Bayong Kyu, ngunit walang pumansin sa kanya. Nang makita ni Sunwoo na nasa disadvantage ang kanyang asawa, kinailangan niyang magsalita para sa kanya. Mabuti na lang at malapit siya sa asawa ni Bayong Kyu na si Hyojong, kaya komportable silang nag-usap. Hiniling din ni Sunwoo na bigyang pansin ang mungkahi ng asawa niyang si Taesang. Dahil dito, pumayag si Bayong Kyu na makinig sa kanya. Dahil naroon si Sunwoo, ipinakilala ni Hyojong ang anak niyang si Dakyong, ngunit hindi ito pinansin ni Sunwoo. Nang lumabas si Sunwoo sa balkonahe para magpahinga, bigla niyang naalala na ang waitress sa party ay si Hyunseo. Agad siyang nagtanong tungkol dito. Dahil may mahalagang trabaho si Sunwoo noon, hindi niya ito matulungan. Nakaramdam siya ng guilt, ngunit ang usapin ng sedatives at medical records ni Hyunseo ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Hindi siya pwedeng magbenta ng gamot nang hindi alam ang dahilan. Nang makauwi siya ng gabi, hindi siya makatulog. Iniisip niya kung paano niya mahuhuli ang asawa niya dahil sa dami ng kanyang pinaghihinalaan. Tiningnan pa niya kung anong klaseng kamera ang pinakamahusay para sa pagre-record. Wala nang ibang choice si Sunwoo kundi pumunta kay Hyunseo. Umaasa siyang tutulungan siya nito. Nangako si Sunwoo na tutulungan niya si Hyunseo sa reseta. Kapalit nito, kailangan lang nitong bantayan si Taesang. Maagang nagsimulang magtrabaho si Hyunseo. Matagal na niyang sinusundan si Taesang nang hindi nito nalalaman. Siyempre, dahil hindi ito si Sunwoo, hindi niya ito pinansin. Naghintay si Hyunseo sa kotse ng 3 oras at nakita niyang lumabas si Taesang kasama ang isang babae.
Sa likuran pa lang, nakita na ni Sun Woo na mahaba at kayumanggi ang buhok ng babae. Nang mabalitaan niya ito, labis siyang nagulat. Birthday ng asawa niya ngayon pero nakipagkita pa rin ito sa kabit. Habang nakatingin siya sa masayang cake sa harap niya, gusto niya itong wasakin. Pagdating sa birthday party ng asawa, nagkunwari siyang walang nangyari. Paulit-ulit niyang hinihingi ang susi ng kotse sa dahilan na kukunin ang kamera, ngunit ang totoo ay may hinahanap siyang gamit dahil ayon kay Hyunseo, may itinago raw si Taesang sa trunk. Matagal nang naghanap si Sun Woo, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinalang bagay, gaya ng sinabi ni Hyunseo. Nang gusto na niyang sumuko, natuklasan niya ang isang lihim na drawer sa trunk. Doon niya nakita ang ilang personal na gamit na itinago ng kanyang asawa. Nakakita rin siya ng ekstrang cellphone. Nang buksan niya ito, nakita niyang may larawan ng isang batang babae. Tiningnan niyon ni Sun Woo ng mabuti at napagtanto niyang ito ang anak ni Hyojong. Napatingin si Sun Woo kay Dokyung. Hindi niya inasahan na pipiliin ni Taesang ang isang napakabatang babae. Nang mag-scroll siya sa photo album, lalo siyang nagulat sa kanyang nakita. Nandoon sa mga larawan ang lahat ng kanyang malalapit na kaibigan, mga kasamahan, at maging ang kanyang kapatid. Masaya silang magkakasama kina Taesang at Dokyung na para bang lantaran na ang kanilang relasyon. Hinahanap ni Sun Woo ang mga mensahe at nakita ang text ni Myung-suk para sa kanyang asawa. Sinabi roon ni Myung-suk na umalis si Sun Woo sa trabaho para sundan si Taesang. Doon nalaman ni Taesang na sinusundan siya ni Sun Woo. Kaya pala pumunta siya sa ospital para bisitahin ang kanyang ina, nagkunwari lamang siya. Ngayon ay alam na ni Sun Woo kung gaano kasinungaling ang mundong ginagalawan niya. Kinuha ni Sun Woo ang gunting at dahan-dahang naglakad papunta sa gitna ng party. Habang tinitingnan ang kanyang mga peking kaibigan, gusto muna niya silang harapin. Lumapit siya kay Taesang at sinaksak ito sa dibdib sa harap ng lahat. Ngunit isa lamang pala itong eksena sa kanyang imahinasyon. Lumabas si Taesang upang magbigay ng talumpati, nagpapasalamat sa presensya ng lahat sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Higit sa lahat, pinasalamatan niya ang kanyang tapat na asawa para sa pamilya nila. Alam ni Sun Woo na ito ang tamang pagkakataon, kaya lumapit siya at hinalikan si Taesang sa harap ng maraming tao. Ginawa niya ito upang parusahan ang kabit niya. Siyempre, hindi naging komportable sina Taesang at Dokyung sa ginawa niya, ngunit wala silang magawa. Habang nagpapatuloy ang party, palihim na nagkahawak kamay sina Taesang at Dokyung. Nakita iyon ni Sun Woo at labis siyang nasaktan. Maayos ang lahat hanggang sa nagsimulang malasing si Jaehyuk. Inilarawan niya si Sun Woo bilang isang napakahusay na babae. Samantala, ipinagkanulo siya ni Taesang ng walang kahihiyan na nauwi sa matinding pagtatalo sa pagitan nilang apat, 2 babae at 2 lalaki. Nang bendahin ni Sun Woo ang sugat ni Taesang, tahimik niyang hinubad ang singsing sa kasal nito. Bagamat hindi niya tinanong kung bakit, marahil ay nahulaan niya ang tunay na nararamdaman ng kanyang asawa. Nang magkunwari si Sun Woo na pagod na at gustong umuwi, tumanggi si Taesang dahil marami pang bisita. Napatingin na lamang si Sun Woo sa kanya nang may desperasyon. Nang gabing iyon, hinabol ni Taesang si Dokyung upang pakalmahin siya. Dahil nakita niyang magkalapit ang mag-asawa at wala siyang magawa tungkol dito, ginamit ni Taesang ang kanyang katalinuhan upang ayusin ang sitwasyon. Nangako siya kay Dokyung na makikipagdiborsyo siya sa lalong madaling panahon. Sinabi rin niyang wala na siyang nararamdaman para kay Sun Woo at hinihintay lamang niyang maging matagumpay ang proyekto bago tuluyang makipaghiwalay. Bigla namang nakatanggap si Taesang ng balita mula kay Mion na hindi na mamumuhunan ang partner sa proyekto. Dahil dito, napilitan siyang ipagpaliban ang plano sa diborsyo dahil malaki pa ang kanyang pangangailangan sa pananalapi. Sa parehong pagkakataon, inanyayahan ni Sun Woo si Myung-suk sa kanyang bahay upang mag-usap. Nang mapansin ni Myung-suk ang kakaibang kilos ni Sun Woo, agad niyang naramdaman na may mali. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Sun Woo, talagang natuklasan na niya ang lahat. Tinanong niya kung bakit nakipagsabuatan si Myung-suk sa mga taong iyon para itago ang katotohanan. Lubhang nataranta si Myung-suk at humingi ng tawad kay Sun Woo. Nagdahilan siya na wala siyang magawa kundi sumunod. Hindi inaasahan, sinabi ni Sun Woo na hayaan muna ang sitwasyon. Hindi pa raw ito ang tamang oras para makipaghiwalay kay Taesang dahil marami itong idudulot na gulo. Nang gabing iyon, nakita rin ni Sun Woo ang personal na pahina ni Dokyung. Tiningnan niya ang kamay sa larawan at agad niya itong nakilala bilang kamay ng kanyang asawa. Tugma ito sa wedding ring na suot nito. Tiningnan ni Sun Woo ang kanyang anak na mahimbing na natutulog at nadurog ang kanyang puso. Ilang buwan nang inaabangan ng bata ang summer camp na sasamahan ng kanyang ama. Posible kaya na masaktan niya ang kanyang anak dahil sa nasirang kaligayahan ng kanilang pamilya. Kinabukasan, nagsimula na ring maghanda sina Taesang at ang kanilang anak na si Junyong para sa summer camp. Samantala, nagpatuloy si Sun Woo sa kanyang trabaho sa ospital gaya ng dati. Siya ang kumatawan sa iba upang sisantehin ang isang doktor dahil sa paglabag sa mga alituntunin. Kahit nalulungkot ang doktor dahil kamamatay lamang ng kanyang pamilya, wala pa rin daw siyang karapatang uminom ng alak sa loob ng ilang buwan. Galit na galit si Sun Woo sa mga salitang iyon. Sinabi ng doktor na kung magiging malupit sa kanya si Sun Woo, balang araw ay makakatagpo rin siya ng kasawian. Lumabas lamang si Sun Woo upang tanggapin ang isang pasyente nang makita niya si Dakyung. Hindi malinaw kung sinadya ni Dakyung na pumunta roon para magpatingin o hindi. Nang marinig na hindi maganda ang pakiramdam nito, sinimulan siyang suriin ni Sun Woo. Tinanong din niya kung gaano kadalas makipagtalik si Dakyung. Mahinahon nitong inamin na may relasyon siya sa isang lalaking may asawa. Bagamat alam nila kung sino ang isa't isa, nagtiwala pa rin sila sa isa't isa na parang mga estranghero. Dahil hindi alam ng asawa ng lalaki ang relasyon nila, lihim lamang nagtiwala si Dakyung kay Sun Woo.
Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sun Woo na ang pananaw ni Dakyung ay lubos na naiba sa inaakala niya. Nang suriin niya ang sample ng ihi nito, napagtanto niyang buntis si Dakyung. Siya ang pinakanagulat, ngunit pinilit niyang kumalma upang maipaalam ito kay Dakyung. Tila hindi na maitatago magpakailanman ang malabong relasyon ni Dakyung sa lalaking iyon. Sa pagkakataong ito, nalaman na rin ni Myung-suk ang balita dahil kakarating lamang niya sa departamento ng obstetrics. Nagpasya si Sun Woo na ipagbawal kay Dakyung ang magpalaglag dahil sa profesional na etika. Sinabihan din niya si Myung-suk na iulat ang sitwasyon kay Taesang. Nagulat si Myung-suk sa ginawa ni Sun Woo dahil noong nagpalaglag si Dakyung dati, may pagkakataon pa sana si Sun Woo na manatili kay Taesang. Sa oras na ito, wala pang alam si Taesang sa nangyayari. Abala siya sa pag-organisa ng summer camp kasama ang mga bata. Dahil sa mga naunang salita ni Sun Woo, nagsimulang paboran ni Beong-kyu si Taesang. Hindi rin niya alam na may relasyon ang kanyang anak kay Taesang. Dahil tinulungan ni Hyunseo si Sun Woo noon, dumalaw siya rito upang magpasalamat. Hindi inaasahan, nadatnan ni Sun Woo ang kasintahan ni Hyunseo na inaabuso ito. Bilang isang babaeng may kapangyarihan at impluensya, agad na nakialam si Sun Woo. Nang maipit ang kamay ng lalaki sa pinto, nagalit ito at sinubukang saktan si Sun Woo. Agad niyang binanggit ang maraming mahigpit na batas at ipinaalala ang kanyang posisyon na kayang durugin ang lalaki anumang oras. Matapos mailigtas si Hyunseo, pinayuhan pa siya nito na bigyan ng pagkakataon si Taesang. Pansamantala lamang daw ang nararamdaman nito. Nang sunduin ni Sun Woo ang kanyang asawa at anak mula sa summer camp, naghanda siya ng masarap na pagkain. Hindi niya alam na may isa pang lalaking nagmamanman sa relasyon ni Taesang at Dakyung. Kinabukasan, habang magkasama sila ng kanyang asawa, diretsahan sinabi ni Sun Woo na may kabit ito. Sinabi niya na kung nabighani lamang si Taesang sa panandaliang kagandahan, maaari niya itong patawarin. Pagkatapos nito, maaari silang mamuhay ng magkasama para sa kapakanan ng kanilang anak. Ngunit mariing itinanggi ni Taesang ang akusasyon at sinabing wala siyang relasyon. Nagulat si Sun Woo sa kakapal ng mukha nito, kaya inamin na lamang niyang nagkamali siya. Marahil ay may binabalak siyang paghihiganti. Nang mag-isa si Taesang, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dakyung na nakikipaghiwalay. Sa buong panahong iyon, tumanggi siyang makipagdiborsyo kay Sun Woo. Ibig sabihin, biro lamang pala si Dakyung para sa kanya. Pagkatapos nito, kinailangan niyang mag-effort upang ipaliwanag ang lahat kay Dakyung. Nang bumaba si Sun Woo, patuloy na tumutunog ang telepono sa bulsa ni Taesang. Mabuti na lamang at si Myung-suk ang tumatawag, kaya naglakas loob siyang sumagot. Nang malaman niyang buntis si Dakyung, natakot at nabahala siya, kaya agad siyang pumunta sa bahay nito. Determinado siyang hindi pababayaan ang sanggol. Nangako rin siya kay Dakyung na ayusin niya ang lahat kay Sun Woo sa loob ng 2 buwan. Nang usisain siya ng kanyang asawa noong gabing iyon, nagkunwari pa rin siyang walang nangyari. Mukhang wala siyang balak makipaghiwalay kay Dakyung. Naalala niya ang usapan nila ni Myung-suk. Nalulungkot siya sa katotohanang hindi siya mabubuhay nang wala si Sun Woo, ngunit kailangan din niya si Dakyung. Sa kanyang isipan, may kanya-kanya silang kulay. Ang magmahal ng 2 tao ng sabay ay hindi talaga madali, isang napakakatawa-tawang dahilan. Kinabukasan, nagpasya si Sun Woo na pumunta sa law office. Sa ngayon, hindi pa alam ni Taesang na gusto niyang magdiborsyo, kaya pabor ito para sa kanya at sa kanyang anak. Kapag nakahanap siya ng ebidensya ng pangangalo niya, mas malaki ang tsansa niyang manalo sa kaso. Sa gayon, makukuha niya ang ari-arian at ang kustodya ng kanyang anak. Higit sa lahat, hindi niya dapat direktang bantayan ang pribadong buhay ng kanyang asawa dahil maaari siyang kasuhan sa korte. Mas makakatulong kung mayroon siyang video na magkasama ang dalawa. Sa tuwing naiisip niya ang eksena ng kanilang pagiging malapit, nakakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Pinayuhan siya ng konsultant na kung kaya pa niyang panatilihin ang kanyang asawa, mas mabuting huwag muna silang maghiwalay dahil sa pag-aasawa ay dapat may pagpapatawad sa pagkakamali. Sa panahong ito, muling nagpakita si Hyunseo upang pasalamatan si Sun Woo sa pagliligtas sa kanya. Handa siyang maging kakampi ni Sun Woo at determinadong tulungan siyang makamit ang hustisya sa labanang ito. Samantala, nagkataong nagkita sina Sun Woo at Dakyung sa isang tindahan ng libro. Mahirap nilang iwasan ang isa't isa dahil sila ay doktor at pasyente. Nang marinig ni Sun Woo na balak ni Dakyung panatilihin ang bata dahil nangako ang lalaki na pakakasalan siya sa loob ng 2 buwan, napangiti na lamang siya. Buo pa rin ang paniniwala ni Dakyung na tutuparin ito ng lalaki, lalo na't mahigit 2 taon na silang magkakilala. Dahil dito, labis na nagalit si Sun Woo. Pagdating niya sa bahay at naghiwa ng prutas, nananatili pa rin ang kanyang galit. Dahil sa kawalan ng pag-iingat, hindi niya sinasadyang masugatan ang kanyang kamay. Ayon sa abogado, dapat muna niyang suriin ang pananalapi ng kanyang asawa. Nang pumunta siya sa bangko, nalaman niya na na-mortgage na pala ang bahay at 4 na buwan nang delayed ang bayad sa interes. Kumuha rin pala siya ng loan gamit ang pangalan ng life insurance ni John Young. Lubha itong ikinagulat ni Sun Woo. Pagka-uwi niya, nalaman niyang ginamit ni Taesang ang lahat ng pera sa mortgage para pagsilbihan si Dakyung. Nang gabing iyon, abala na naman si Taesang. Kailangan daw niyang pumunta sa opisina para i-edit ang script. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis si Sun Woo. Nagpumilit siyang pumunta sa kabilang apartment para kunan ng ebidensya. Sa oras na yon, masuyong nagmamahalan pa ang dalawa, pero nagsisinungaling pa rin si Taesang na nag-edit sila ng script. Pumasok si Sun Woo sa kwarto at nakita niya si Taesang na ganito. Talagang nasuklam siya, pero nagdahilan na lang na tingnan kung gaano sila kabisi at bumili ng kape para sa kanila. Sa daan, dumaan din si Sun Woo sa bahay ng kanyang biyenan.
Sigurado si Sunwoo na alam ng kanyang biyenan ang relasyon ng anak nito pero sinubukan pa rin itong itago. Ipinahayag ni Sunwoo na mananalo siya sa kustodya ng bata at kukunin ang lahat ng ari-arian. Sa anumang kaso, si Taesang ang nagkamali sa bagay na ito. Sinabi ng biyenan ni Sunwoo na hayaan siyang mamatay at magagawa ni Sunwoo ang anumang gusto niya. Hindi inaasahan, kinabukasan, talagang pumanaw siya. Alam ni Sunwoo na ito ang kalooban ng Diyos. Maraming bisita ang dumalo sa libing. Marami palang nakakakilala sa ina ni Taesang, kaya lahat sila ay naawa sa kanya. Pero sa sandaling ito, labis siyang nalulumbay. Wala siyang balak na tumanggap ng mga bisita. Gayunpaman, nang dumating si Beongkyu, ang kilos ni Taesang ay lubos na naiba sa dati. Masigasig niyang tinanggap si Beongkyu kahit sobrang pagod na siya. Maging si Sunwoo ay napansin ito. Kailangan ni Taesang makuha ang loob nila para patawarin siya kapag nalaman nila ang nangyari. Tila maayos ang seremonya hanggang sa mangyari ang insidente. Nang makita ni Sunwoo si Taesang na palihim na umalis, sinundan niya ito hanggang parking lot at nakita siyang masigasig na humahalik kay Dakyung sa kotse. Kahit sa araw ng pagkamatay ng kanyang ina, nagawa pa rin niyang gumawa ng ganito. Ang eksena ay nakita rin ni Jae-hyuk mula sa malayo. Mukhang alam ni Jae-hyuk ang tungkol sa pagtataksil ni Sunwoo. Nang mailagap na nila ang kanilang yumaong ina sa lupa, umuwi na ang buong pamilya. Itinulak ni Sunwoo ang kamay ni Taesang nang pagod itong sumandal sa kanya, pero naalala niya ang payo ng abogado na kailangan niyang kumilos ng normal. Kung hindi, magiging kapinsalaan ito para sa kanya. Kaya wala siyang magawa kundi magkunwaring maalaga sa kanyang asawa. Samantala, inutusan din ni Sunwoo si Hanseo na magpanggap na kapitbahay ni Dakyung. Ipinakita rin niya ang pagod na anyo ng isang buntis, kaya pareho silang nakisimpatya sa isa't isa at unti-unting naging malapit. Madali lang nakuha ni Hanseo ang tiwala ni Dakyung. Ang regular na pakikipagkita sa abogado ay nakatulong din kay Sunwoo na maintindihan kung paano haharapin ang mga bagay. Kung ang mga dokumento ay napunta sa ibang pangalan nang siya ay nakipaghiwalay, wala siyang mahahawakang anuman. Ang plano sa diborsyo ay dapat talagang maging lihim. Hindi pwedeng maghinala ang asawa niya, kaya kailangan niyang tiisin ang hirap para magkunwaring mabuting asawa. Kinabukasan, may pasyenteng dumating kay Sunwoo na asawa ng kaibigan ni Beongkyu. Kahit na nagtanong na ang pasyente ng maaga, sinabi pa rin ni Sunwoo ang tungkol sa sakit na nakukuha sa pakikipagtarik na naging gonorrhea. Dahil alam niyang nahihiya ito, maingat din ang pananalita ni Sunwoo. Pero iginiit pa rin ni Sunwoo na ang pagiging malandi ng asawa nito ang dahilan. Nang malaman niya ito, agad niyang sinampal ang kanyang asawa. Nagulat din si Beongkyu nang tumanggi si Sunwoo na tulungan ang kaibigan niyang itago ito. Nag-usap ang dalawa nang hindi nalalaman na nakatingin si Myung-suk mula sa tabi. Agad niyang ibinalita kay Taesang ang tungkol dito. Hindi malinaw kung saang panig siya, pero sa totoo lang, sinabi lang ni Sunwoo kay Beongkyu na ang mga nangyari ay depende sa kaso. Pinag-iisipan ng doktor kung sasabihin sa pasyente ang kondisyon o hindi, pero dahil nakuha na niya ang bayad sa pagsusuri, kailangan niyang gawin ito ng maayos. Bukod pa rito, mag-asawa naman sila, kaya hindi na kailangan ng masyadong maraming lihim. Nag-aalala si Taesang na baka makasakit ang asawa niya kay Beongkyu, kaya nagmadali siyang pumunta. Pero ang nagawa lang ni Taesang ay isara ang pinto ng kotse para kay Beongkyu. Gumawa rin ng dahilan si Sunwoo para umiwas. Dahil dito, lalo pang nag-alala si Taesang. Bumalik din ang boss para kausapin si Sunwoo. Umaasa siyang magkunwari na lang si Sunwoo na walang alam at magbulag-bulagan para sa kanya. Sikat sila pareho sa mundo ng negosyo, kaya talagang nakakahiya kung lalabas ang isyong ito. Pero kailangan pa rin niyang patawarin ang asawa niya dahil kung hindi, mawawalan siya ng kabuhayan. Ang problema niya, hindi siya makakadiborsyo, hindi dahil ayaw niyang magdiborsyo. Nang gabing iyon, sinunod ni Hanseo ang mga bilin ni Sunwoo. Lihim siyang naglagay ng kamera para kumuha ng ebidensya sa pambababae ni Taesang. Sa kasamaang palad, natuklasan ito ng dating nobyo niyang si In-kyu. Dahil hindi niya mapigilan si Hanseo, binalak ni In-kyu na pumunta sa kwarto ni Dakyung para manggulo. Nang malaman ni Taesang na nag-aaway ang dalawa, hindi na makontak ni Sunwoo si Hanseo sa kabilang linya. Lampas na ng alauna ng umaga. Nag-aalala si Sunwoo na baka may mangyari kay Hyunseo. Samantala, ginamit ni Taesang ang trabaho para makatulog kasama si Dakyung. Muling bumagsak si Sunwoo sa ganap na pagkawasak. Iniisip niya kung kailan niya titigil sa pagkukunwaring hindi alam ang pambababae ng asawa. Kinabukasan, pumunta ulit si In-kyu sa ospital ni Sunwoo. Mukhang may ebidensya siya sa pambababae ni Taesang para gamitin sa pambablackmail kay Sunwoo. Binantaan din niya na si Hyunseo ay nakakulong sa isang lugar dahil sa kanya. Kung hindi magbibigay ng pera si Sunwoo, isusumbong niya ito kay Taesang. Sa sandaling iyon, mawawala ng saysay ang kanyang plano. Parang nababaliw na si Sunwoo nang wala siyang magawa. Bigla, may dumating na bukwet ng bulaklak sa opisina niya na medyo nakapanatag sa kanya. Lumabas na si Jae-hyuk pala ang nagpadala nito. Matagal na pala niyang gusto si Sunwoo, kaya nais niyang samantalahin ang pagkakataon. Inimbitahan niya si Sunwoo na kumain ng hapunan kasama siya. Samantala, ipinagpatuloy ni Dakyung ang kanyang trabaho bilang guro ng pillits. Si Dakyung ay talagang nasa yugto ng morning sickness, kaya madalas siyang hindi komportable. Sa banyo, sinabi ni Yerim kay Dakyung ang tungkol sa pagbubuntis niya. Binalaan din Yerim na alam na ni Sunwoo ito pero nagpapanggap lang siya. Mukhang laruan lang ang turing ni Taesang kay Dakyung. Labis na nasaktan si Dakyung nang marinig niya ito at wala siyang magawa. Sa panahong ito, nasuhol na ni Sunwoo ang sekretaryang si Mian. Iniulat ni Mian ang lahat ng kilos ni Taesang kay Sunwoo. Sa usapan kanina, binanggit ni Mian na pupunta si Dakyung sa isang restoran para kumain kasama ang pamilya.
Kaya ng gabing iyon, inimbitahan din ni Sunwoo ang kanyang asawa at si Junyong sa restaurant na iyon. Pagkakita kay Mrs. Hyojung dito kasama si Dakyung ay nagpatingkad sa kakaibang sitwasyon. Gayunpaman, sina Taesang at Dakyung lang ang nakaramdam nito. Si Mrs. Hyojung ay bumati pa rin sa kanila ng maayos. Sinamantala rin ni Sunwoo ang pagkakataon para yakapin ang braso ng kanyang asawa. Sinabi niya na dapat silang kumain ng magkasama dahil puno ang restaurant at nagreserba si Sunwoo. Sumang-ayon naman si Hyojung. Ang kapaligiran sa hapunan ay medyo tensyonado, pero mahinahon na tinanong ni Sunwoo ang tungkol sa buhay pag-ibig ni Dakyung. Dahil sa tanong na ito, halos mabulunan si Taesang sa kanyang alak. Patuloy ding ipinakita ni Sunwoo ang kanyang posisyon bilang asawa at ina. Ipinahiwatig ni Sunwoo na kung may pangatlong tao, ito ay para lang sa pisikal na pangangailangan ng lalaki. Hindi rin nakatiis si Junyong sa mga salitang ito, kaya umalis siya kasama ang kanyang ama. Tila nagustuhan ng chairman at asawa niya si Sunwoo dahil malakas siyang tao, tulad ng kanilang anak na babae. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Dakyung sa kanyang apartment. Labis siyang nalungkot sa mga malalim na pahiwatig ni Sunwoo kanina. Inisip niya kung laruan lang ba talaga siya ni Taesang. Habang malalim sa pag-isip at pag-aalala, biglang dumating si Hyunseo sa kanyang bahay na bugbog sarado. Sinabi ni Hyunseo na nakatakas lang siya mula sa kanyang kasintahan na nag-lock up sa kanya. Sinabi rin niya na natatakot siyang baka ipalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan dahil ayaw na niyang magkaroon ng kinalaman sa masamang lalaking iyon. Nagreklamo si Hyunseo na regular siyang binubugbog at nawalan na siya ng kinabukasan. Narinig ni Dakyung ang malungkot na kwento at nakisimpatya kay Hyunseo. Ikinuwento ni Dakyung ang lahat ng naranasan niya nang hindi nalalaman na nakikinig pala si Sunwoo sa telepono. Tiningnan ni Sunwoo ang kanyang asawa nang may galit sa mga mata. Hindi niya inasahan na ituturing niyang obligasyon ang pagiging malapit sa kanya. Para maghiganti sa asawa, nagpasya siyang mag-make-up ng todo at kumain kasama si Jaehyuk. Ang lalaking ito ay tila napakasophistikado at may pakikiramay. Malayo ito sa akala niya tungkol sa kaibigan ng kanyang asawang kupal. Pero hindi talaga paghihiganti sa relasyon ang tunay niyang layunin. Gusto niyang malaman ang kalagayang pinansyal ng kumpanya ni Taesang, kaya ginawa niya yon. Naakit lamang ni Sunwoo si Taesang sa isang bitag sa pamamagitan ng pananatili sa hotel kasama si Jaehyuk. Pagkatapos ng trabaho, pinilit niya itong ibunyag ang impormasyon. Kung hindi, sasabihin niya sa asawa nito para makapagdiborsyo sila. Nang gabing iyon, biglang dumating si Dakyung sa bahay ni Taesang nang walang pasabi. Nagsinungaling si Dakyung na nagpalaglag siya, kaya wala na silang dapat pag-usapan pa. Noon din, natakot si Jaehyuk nang pilitin siya ni Sunwoo na ibigay ang lahat ng datos pampinansya ng kumpanya. Bago yon, may lalaking nagbigay kay Sunwoo ng ebidensya ng pambababae ni Taesang. Sa handaan, naghalikan ang dalawa ng buong pananabik. Nang marinig ang kanilang mga boses, sobrang halata ng ebidensya. Bagamat nagulat si Sunwoo, tila unti-unti na siyang nasasanay sa sakit. Mukhang naramdaman din ni Taesang na may nagbago. Umuwi si Sunwoo ng madaling araw. Sinabi lang niya na nakipagkita siya sa lumang kaibigan at nagtiwala sa kanya. Nang umagang iyon, isang bagong karakter ang lumitaw sa ospital, ang gwapong doktor na nagngangalang Yeonki. Kararating lang niya sa departamento ng neurology. Sabik si Yeonki na humingi ng tulong sa lahat. Mukhang naantig din si Mayong Seok sa kanyang hitsura, pero hindi gaanong pinansin ni Sunwoo. Pumunta siya sa opisina ni Jaehyuk para malaman ang sitwasyon. Alam niya na ang kumpanya ng kanyang asawa ay wala ng laman. Hindi pa bayad ang upa at kulang ang pera para sa sahod ng mga empleyado. Mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Hindi rin alam ni Taesung kung paano kalkulahin ang basic na kita. Nasabi na ni Jaehyuk ang lahat ng kanyang masasabi. Para sa pag-check ng account ni Taesung, hindi ito magawa ni Jaehyuk dahil illegal. Pero sabi ni Jaehyuk, kung bibigyan siya ni Sunwoo ng isang gabi pa, mag-isip siyang muli. Nang gabing iyon, nahuli ni Sunwoo si Taesung na sumilip sa kanyang telepono. Siguro naghihinala na siya, kaya kailangan niyang gawin ang plano kaagad. Nangyari ulit ito nang malaman ni In-kyu na tinulungan ni Hyunseo si Sunwoo sa mga gamot. Mukhang balak niyang i-blackmail muli si Sunwoo. Sa oras na ito, pupunta si Sunwoo sa abogado niya para pag-usapan ang diborsyo. Bigla niyang nakita si Hyojung sa lobby ng building, kaya kinailangan niyang bumati. Talagang gusto ni Hyojung si Sunwoo, kaya inimbitahan niya itong kumain sa bahay nila. Alam ng abogado na duda si Taesung, kaya hiniling niya kay Sunwoo na kumuha ng 2 hanggang 3 linggo pa. Maaari siyang maghain ng kahilingan na pansamantalang i-freeze ang mga ari-arian sa korte, ngunit abutin ito ng hindi bababa sa ilang linggo. Nang gabing iyon nang umuwi si Sunwoo, nakita niya si Jaehyuk na nandoon din lumabas na dahil ayaw na ni Sunwoo pumunta sa hotel kasama siya, nagpunta siya sa bahay nito. May tawag si Taesung kaya kinailangan niyang lumabas. Sa sandaling ito, binalaan ni Sunwoo si Jaehyuk na huwag gumawa ng anumang masyadong kasuklam-suklam, kaya sinabi niya na ang 220 milyong won ay slush fund ni Taesung, kasama ang 100 milyong won na life insurance ng ina nito. Bagamat hindi ito malaki, sapat ang ebidensyang iyon para matulungan siyang mabawi ang kanyang ari-arian. Pero nagbabala si Jaehyuk na kung hindi niya mapapasaya si Taesung, maaaring mapunta sa kanya ang pera. Sa oras na ito, bababa na sana si Taesung, ngunit ayaw pa ring bitawan ni Jaehyuk ang kamay ni Sunwoo. Mabuti na lang at malakas ang paglaban ni Sunwoo kaya hindi ito natuklasan ng kanyang asawa. Hindi maintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang lalaki, nagtataka si Taesung kung bakit madalas umuwi si Sunwoo ng huli. Matapang niyang sinagot na may sarili siyang trabaho. Tinanong niya kung bakit ganoon na lang ang pagmamalasakit nito sa kanya samantalang karaniwan ay hindi niya ito pinapansin.
Mukhang malakas si Sunwoo pero sa totoo lang, pinahihirapan pa rin siya ng sakit ng nakaraan. Dahil sa aksidente noong bata pa siya, namatay ang kanyang mga magulang sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang trauma ay nasa kanya mula noon. Muling nakita ni Inkyu si Sunwoo sa isang liblib na lugar. Alam niya na hiniling nito sa kaibigan na sundan si Taesung kapalit ng reseta. Nagbanta siyang ikukulong siya. Kung hindi siya magbibigay ng pera, mailalantad ang lahat kay Taesung at sa direktor. Maraming bagay ang nangyari ng sabay-sabay na lubhang nagpahirap sa isip ni Sunwoo. Nakaupo lang siya at umiinom mag-isa para maibsan ang stress. Ngunit uminom siya ng sobra kaya nalasing. Hindi niya namalayan na naglalakad siya sa ulan. Mabuti na lang at may humila sa kanya bago siya masagasaan ng kotse. Ang taong ito ay si Kang Seok, ang doktor na lasenggo na tinanggal ni Sunwoo sa trabaho. Kung may nakakita sa nangyari kanina, mahihirapan si Sunwoo na panatilihin ang kanyang posisyon bilang deputy director. Pinayuhan ni Kang Seok si Sunwoo na pag-isipang mabuti ang diborsyo bago niya kinuha ang anak at umalis. Nang gabing iyon, may nakausap din si Sunwoo kaya nagawa niyang ibsan ang kanyang bigat ng loob. Determinado siyang kunin ang ari-arian dahil wala silang ibang mapupuntahan ng kanyang anak. Pagdating niya sa bahay, tanging pag-iyak lang ang nagawa niya ng mag-isa sa sahig. Nakita rin ni Taesung ang eksena pero pinili niyang magkunwaring walang alam at umiwas. Kinabukasan, natuklasan ni Hyunseo na umalis si Dakyung sa apartment para tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Tila desidido siyang makipaghiwalay kay Taesung kaya niya ginawa iyon. Alam ito ni Sunwoo at sinimulan niyang planuhin ang kanyang susunod na hakbang. Ibinigay ni Sunwoo kay Hyunseo ang injury record na isinulat niya. Kung pahirapan muli ni Inkyu si Hyunseo, magagamit niya ito para kasuhan siya. Mula ngayon, kumpleto na ang misyon ni Hyunseo kaya hindi na siya kailangang mag-alala. Isinama ni Sunwoo ang kanyang asawa sa hapunan kasama ang isang kaibigan. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang isama ito, wala siyang pakialam. Nang dumating sila sa bahay ni Baekgyu, lubhang nagulat si Taesung. Inisip pa rin ni Taesung na pagkakataon ito para mapalapit kay Baekgyu pero medyo OA ang paraan. Nang makita silang dumating, sinalubong sila ni Hyojung na parang mga importanteng bisita. Pinayagan pa niya silang mag-ikot sa kanilang bahay. Nakita ni Taesung si Sunwoo na humahawak sa mga muebles, natakot siyang makaperwisyo. Hindi sinasadyang nakasalubong nila si Dakyung doon. Dahil bagong break sila, hindi alam ni Taesung na bumalik na pala si Dakyung sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, sinadya ni Sunwoo na ibagsak ang porselanang jaron sa sahig. Ang kilos niya ay parang babala kay Dakyung na huwag nakawin ang kanyang asawa. Kahit na hindi rin komportable si Hyojung, hindi niya pinahirapan si Sunwoo. Habang kumakain, iba ang kilos ni Sunwoo kumpara sa karaniwan. Unti-unting hindi komportable ang lahat sa kanyang pag-ugali. Ang kasukdulan ay nang ibunyag ni Sunwoo ang relasyon ni Taesung at pagbubuntis ni Dakyung. Inilantad ni Sunwoo ang lihim na pag-ibigan ng dalawa. Lubhang nagulat sina Baekgyu at Hyojung sa balitang ito. Kapwa nakayuko lang sina Taesung at Dakyung. Tila umamin ang kanilang kilos sa lahat ng paratang. Hindi nakatiis si Dakyung sa kahihiyan, kaya sumugod siya at hinampas si Sunwoo sa ulo. Lalong lumala ang sitwasyon. Parang opisyal nang nagdeklara ng gyera si Sunwoo kay Taesung ngayong araw. Pagkalabas ng bahay, kinonfrontang mismo ni Taesung si Sunwoo. Sumigaw siya na kahit totoo man yon, hindi niya kailangang tratuhin ito ng ganoon kaseryoso. Tiyak na hindi na mamumuhunan si Baekgyu sa proyekto ni Taesung. Ngunit walang pakialam si Sunwoo. Sinabi pa niya na nakipagsiping siya kay Jae-hyuk para maghiganti kay Taesung. Dahil dito, nabaliw si Taesung. Sa oras ding iyon, nilaro rin ni Sunwoo si Jae-hyuk ng isang masakit na biro. Pumunta si Jae-hyuk sa hotel, masayang inakala na inanyayahan siya ni Sunwoo para makipagtalik. Hindi niya inaasahan na ang asawa niya pala ang naghihintay roon. Bagamat alam ni Jae-hyuk na takot sa kanya si Yerim, nakaramdam pa rin siya ng guilt. Walang hiya niyang sinabi na hindi niya mahal si Sunwoo at katawan lamang nito ang gusto niya. Kahit hindi nagdiborsyo si Yerim, hindi ibig sabihin na pinatawad na niya ito. Sinabi niya na kung may guilt si Jae-hyuk, dapat siyang makipagtulungan para magkaanak sila. Sa oras na yon, tinanong ni Dakyung si Taesung kung nilapitan ba niya ito dahil sa kanyang ama. Ipinaliwanag ni Taesung na nakita ni Baekgyu ang kanyang potensyal kaya siya namuhunan. Ngunit ngayong binawi ni Baekgyu ang puhunan para na rin niyang isinuko si Taesung. Narinig ni Dakyung ang hinain niya at naawa kaya nagpa siya siyang bumalik sa kanya. Inamin niya na may anak pa siya sa kanyang tiyan at hindi pa niya ito pinalalaglag. Kahit kailangan niyang isakripisyo ang kanyang mga magulang para sa sariling kaligayahan, tatanggapin niya ito. Sa kanyang pag-uwi, nahuli ni Yerim si Sunwoo. Tinanong niya kung bakit siya inilantad ni Sunwoo ng ganoon. Sumagot si Sunwoo na tinakpan nila ang relasyon ni Taesung kaya gusto lang niyang maghiganti sa magiliw na paraan. Bagamat hindi naging sanhi ng diborsyo si Sunwoo, nagdulot pa rin siya ng pagkasira sa kanilang relasyon. Mula noon, ang dating magkaibigan ay hindi na magkasama, bagkus ay naging magkaaway na. Pag-uwi ni Sunwoo, agad nalaman ni Jeonyeong ang ingay na nangyari noong gabing iyon. Kinaumagahan, nagising si Taesung katabi ang taong tunay niyang minahal. Kahit gabi na siyang nagising, hindi na siya natatakot na matuklasan, ngunit ang problema niya ngayon ay kailangan niya ng investor. Maaga kinabukasan, may naghatid ng maleta ni Taesung sa pintuan ni Dakyung, kasama ang mga papeles ng diborsyo. Dahil sa mga tuntuning hindi niya kayang palakihin ang bata at mawawala sa kanya ang lahat ng ari-arian, hindi ito matanggap ni Taesung. Hindi niya inaasahan na alam pala ni Sunwoo ang tungkol sa kanyang slush fund. Kasabay nito, ang mga empleyadong hindi nabayaran ay tumayo upang tulungan si Sunwoo na magpatotoo.
Nag-alit si Taesung dahil hindi niya inakala na matagal na pala itong pinagplanuhan ni Sunwoo. Sinabi ni Dakyung na hihingi siya ng tulong sa kanyang ama, ngunit inisip ni Taesung na isa itong kahibangan. Bakit niya tatanggapin ang kanilang ipinagbabawal na relasyon? Ang problema ngayon ay wala na siyang ari-arian at wala rin siyang custody sa bata. Ito ang naging dahilan ng muling pag-aaway ng dalawa. Paano nga ba lalaki ang anak ni Dakyung kasama ang anak ni Taesung sa labas? Habang nagtatalo sila, biglang sumingit si Inkyu. Sinabi niyang siya ang nobyo ni Hyunseo at nais niyang maglahad ng isang sikreto. Ibinunyag niya na sinunod ni Hyunseo ang utos ni Sunwoo na maniktik sa kanila. Nang pumasok si Sunwoo sa opisina ng direktor, nakita niya roon sina Taesung at Dakyung. Alam na nila ang lahat ng lihim na isiniwalat ni Inkyu. Dahil tumanggi si Sunwoo na bayaran siya, ipinagkanulo niya ito. Sinimulan ni Taesung na gamitin ang mga impormasyong ito laban kay Sunwoo. Inakusahan niya ito ng paglabag sa profesional na etika. Bukod dito, ang aksidente noon ay nagdulot umano kay Sunwoo ng matinding trauma na ayon sa kanila ay patunay na hindi siya karapat-dapat magpalaki ng bata. Ibinahagi ni Sunwoo ang mga lihim na ito kay Taesung noong sila pa, ngunit sino ang mag-aakalang gagamitin niya ito ngayon upang sirain siya? Dahil sa psikolohikal na pagsusuri, tumakas pa si Sunwoo mula sa ospital. Sumakay siya sa kotse at nagmadaling pumunta sa paaralan ng anak. Si Jeonyeong ang ngayon ay pinakamahalaga sa kanila, kaya lahat ay gustong angkinin siya. Dumating si Sunwoo sa eskwelahan at kinuha si Jeonyeong sa harap ng naguguluhang mga kaklase nito. Dahil nag-install si Taesung ng GPS sa telepono ni Jeonyeong, alam niya ang dinaanan nila at sinundan ang kanilang mga bakas. Nagmaneho pa si Sunwoo sa isang mapanganib na highway. Kinuha ni Sunwoo ang cellphone ni Jeonyeong at itinapon ito sa kalsada. Kaya naman hindi sila makausap ni Taesung. Pagkatapos ay dinala ni Sunwoo si Jeonyeong sa isang tahimik na lugar sa tabi ng ilog. Umaasa siyang makakasama niya ang anak, pero mas mahal ni Jeonyeong ang ama na laging kasama niya. Kahit na may karelasyon at anak si Taesung, tinanggap pa rin ni Jeonyeong na tumira sa kanya. Dahil dito, labis na nagalit si Sunwoo. Sobrang nagalit siya na gusto niyang saktan ang kanyang anak. Nang tanghali, tinawagan ni Sunwoo si Taesung at sinabing magkita sila sa bahay para ayusin ang problema. Pagdating ni Taesung sa bahay, hindi niya nakita ang kanyang anak. Muli siyang pinagtawanan, kaya sobrang nagalit siya. Hindi gaanong nasaktan sa mga salita, pero napakalaki ng kahihiyan. Hindi napigilan ang sarili, binugbog niya ito ng walang awa. Nang bumagsak siya sa sahig na duguan ang mukha, pumasok si Jeonyeong at nakita ang pangyayari. Siyempre, hindi tatanggapin ni Jeonyeong ang marahas na ama. Ipinahayag niya na mula ngayon ay wala na silang relasyon bilang mag-ama. Makalipas ang ilang buwan, nanalo si Sunwoo sa kaso at nakuha ang kustodya ng anak dahil siya ay sinaktan ni Taesang. Nakuha niya ang bahay at ang minamahal niyang anak. Umalis si Taesang na walang dala kasama ang taong mahal niya. Personal na humingi ng tawad si Byung-ko kay Sunwoo dahil hindi niya napalaki ng maayos ang anak pero umaasa siyang hindi siya kakasuhan sa pagsira ng pamilya. Lalo pang lumalaki ang tiyan ni Dakyong kaya hindi niya maiwasan ang mga chismis ng mga tao. Alam ng lahat na inagaw niya ang asawa ng iba kaya galit na galit sila. Hinarang ni Byung-ko ang kanyang credit card. Ito ang nagpabaliw sa kanya. Kahit alam niyang mahirap sina Taesang at Dakyong, ginawa pa rin niya ito. Pinayuhan niya si Dakyong na iwan si Taesang para alagaan niya ito at ang sanggol sa sinapupunan. Pero bulag pa rin si Dakyong sa pag-ibig kaya wala siyang magawa. Ngayon, mas maganda na ang buhay ni Hanso. Matagumpay niyang kinasuhan si Byung-ko at napakulong ito. Hindi niya tinulungan si Sunwoo noon dahil lang sa iniresetang gamot pero si Sunwoo ang unang tumulong sa kanya nang makita niyang inaabuso si Hanso. Ngayon, sina Sunwoo at Taesang ay parang dalawang estranghero na. Kinamumuhian pa rin nila ang isa't isa tuwing nagkakasalubong sila sa buhay. Makalipas ang 2 taon, nakatanggap si Sunwoo ng imbitasyon na nag-iwan sa kanya ng walang masabi. Pagkalipas ng 2 taon, nangahas si Taesang na imbitahin siya sa housewarming party. Ang pelikula ni Taesang ay naging malaking hit sa takilya. Dahil dito, nakita niya si Jeonyeong sa harap ng gate ng paaralan. Kahit na namimiss din ni Jeonyeong si Taesang, hindi niya ito ipinakita. Binigyan ni Taesang si Jeonyeong ng limited edition na baseball bat. Umaasa siyang maayos ang kanilang relasyon. Inimbitahan din niya si Jeonyeong sa party dahil naroon ang baseball idol nito. Matalik na kaibigan ni Taesang ang taong iyon kaya madaling kumuha ng autograph. Nang makitang sinundo ni Taesang si Jeonyeong, nagalit na todo si Sunwoo. Malakas na nagtalo ang dalawa tungkol sa kasunduan sa pag-aalaga, ngunit naisip ni Taesang na maganda ang ginagawa niya bilang ama. Tinanggap siya ng mga magulang ni Dakyong kaya legal na magkasama sila ni Dakyong. Nang gabing iyon, binanggit din ni Sunwoo ang housewarming ni Taesang. Alam niyang hindi darating si Jeonyeong, medyo gumaan ang loob niya, pero hindi niya alam na gusto talaga nitong makilala ang kanyang idolo. Bukod pa rito, napakagara na ng bahay ni Taesang ngayon, kaya sayang naman kung hindi pupunta. Kamakailan, ang makapal na makeup at madalas na paglalakad ni Sunwoo sa paligid ng lugar ay nagdulot din ng maraming chismis. Sabi nila ginawa niya lang iyon para pagtakpan ang mga sugat sa kanyang puso. Alam ng lahat na ang pambababae ni Taesang ang dahilan at si Sunwoo ay vice director ng malaking ospital, kaya kailangan niyang ingatan ang imahe. Lalo siyang nagtitiwala kay Dr. Yeon Ki araw-araw. Ang maalalahanin at maunawain na tao tulad niya ay nakatulong din para mapagaan ang kalungkutan ni Sunwoo. Ngayong gabi ang housewarming party ng bagong pamilya ni Taesang. Pinayuhan ni Hyojung si Dakyong na huwag masyadong mag-alala tungkol sa party, pero alam na alam ni Dakyong na sa isip nila, iniisip siyang nagnakaw ng asawa ng iba. Pero sa party na ito, gusto ni Dakyong ipahayag na siya ang legal na asawa ni Taesang.
Habang mas mahal ang party, mas pinapakita nito ang kanyang impluensya. Pagtingin niya sa asawa niyang masigasig na naghahanda, medyo nakaramdam siya ng pagmamahal. Nakatanggap si Sunwoo ng tawag mula kay Junyong. Sinabi niyang kakain siya ng hapunan sa bahay ng kaklase niya. Hindi siya gaanong nag-alala dahil madalas naman itong nangyayari. Uminom na lang siya para maibsan ang kalungkutan. Samantala, talagang masigla ang party. Mataas ang estado ng mga bisita, pero pagdating sa anak ng presidente, walang nangahas magsalita. Nang mag-isa si Sunwoo, nakita niya si Yeonki. Dumiretso rin siya sa punto, balak niyang makiupo at makipag-inuman sa kanya. Pero nakatanggap siya ng nakakaasar na text mula kay Taesang na may larawan ni Jeonyong sa party. Galit na galit si Sunwoo nang makita niyang nagsinungaling si Jeonyong para pumunta sa housewarming party ni Taesang. Balak niyang sumakay ng taxi, pero iginiit ni Yeonki na siya ang maghahatid bilang kasamahan. Sa puntong ito, talagang nasuhol na ni Taesang si Jeonyong gamit ang tagumpay. Naghanda pa si Taesang ng pribadong silid para kay Jeonyong. Sinabi ni Taesang kay Jeonyong na pumunta doon anumang oras, pero hindi nagustuhan ni Dakyong ang ganitong paraan ni Taesang. Naisip niya na dapat man lang pinag-usapan muna nila kung may balak siyang gawin. Naging maayos pa rin ang party. Sinubukan pa ni Hyojung na isama si Dakyong sa grupo ng mga babae, pero may dumating na nakapagpatigil sa lahat. Dumating si Sunwoo kasama si Yeonki sa dahilang hinahanap ang kanyang anak. Ang determinasyon niya ay nagpahirap kay Taesang. Pero siya naman ang nagpadala ng mapang-asar na text message. Nang paalisin ni Dakyong si Sunwoo, ipinakita nito ang imbitasyon na ipinadala ni Taesang sa anak nila. Pareho silang natahimik, hindi alam ang sasabihin. Hinayaan na lang nila si Sunwoo na pumasok para hanapin si Jeonyong. Hindi sinasadya ni Sunwoo na makapasok sa kanilang silid tulugan. Hindi nakalabas agad si Sunwoo, kaya nagtago siya sa dilim at narinig ang paninira ni Hyojung sa kanya. Nang aalis na si Sunwoo, nakita niya ang mga nightgown na kapareho ng sa bahay niya na nakasabit sa aparador. Lumabas na gusto pala ni Taesang na gawing Sunwoo si Dakyong para masiyahan siya. Nang mahuli si Sunwoo sa silid ni Taesang, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Naisip ni Taesang na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pagpapakasal sa katulad ni Sunwoo. Ang dating matamis nilang usapan noong sila'y nagmamahalan ay naging puot na lamang. Pagkatapos ng away, tumayo sila para ikwento sa lahat ang kanilang love story. Binanggit din ni Taesang na si Dakyong ang tumayo sa tabi niya sa kanyang pinakamahirap na panahon. Dahil sa mabulaklak na mga salita, gusto nang magsuka ni Sunwoo pero tinawag pa rin siya ni Dakyong. Umaasa si Dakyong na mula ngayon, wala na silang alitan at mamumuhay ng mapayapa. Sa wakas, natagpuan ni Sunwoo si Jeonyong. Sa sandaling iyon, muntik na niyang saktan ang kaibigan. Nagalit siya dahil pinuri ng kaibigan si Jeonyong sa pagiging swerte na may magandang asawa ang kanyang ama. Nagalit din si Jeonyong kay Sunwoo dahil sinira niya ang party at pinahiya siya sa harap ng mga kaibigan. Nang gabing iyon, masuyong magkasama sina Taesang at Dakyong habang nagdurusa si Sunwoo. Ngayon, isa lang ang anak niya bilang espiritual na suporta pero tinalikuran siya nito. Lahat ay naging tensyonado nang ipasubaybay ni Taesang kay Sunwoo sa lahat ng oras. Walang kilos niya ang hindi nakikita ng mga mata nito. Samantala, iminungkahi rin ni Taesang sa direktor ng ospital na dapat nilang isisante si Sunwoo. Pinayuhan niya itong mag-donate ng malaking halaga sa ospital. Talagang sinusubukan niyang pabagsakin ang dating asawa. Sa kabilang banda, habang kumakain ang mag-ina, may bumato sa kanilang bintana. Isa itong talagang masamang senyales. Kinailangan ni Jeonyong na tawagan ang kanyang ama dahil sa ganitong maliit na bagay. Sa huli, dumating lamang si Taesang para i-tape ang salaming pinto upang hindi pumasok ang hangin. Sinabi rin ni Taesang na hindi ligtas ang bahay at pinayuhan niya si Jeonyong na bumalik at tumira sa kanya. Pagka-uwi ni Taesang, tinawagan din niya si Myungsuk. Nangako si Taesang na kung tutulungan siya ni Myungsuk na palayasin si Sunwoo sa kanyang posisyon, makukuha niya ang gusto nito. Tila matagal nang pinag-iisipan nito ni Myungsuk. Kinabukasan ay ang pagpupulong at libangan ng mga babae. Nagpraktis silang magbaril ng elegante upang ipakita ang kanilang uri. Pagkatapos, kumain ang grupo ng masarap at mamahaling pagkain sa unang araw ni Dakyong sa grupo. Binayaran na ni Taesang ang lahat ng gastos para sa libangan ngayong araw. Binigyan din niya ang bawat isa ng mamahaling bote ng alak na dadalhin sa bahay. Umaasa siyang matutulungan nila ang kanyang asawa. Bagamat nasiyahan sina Hyojung at Dakyong, hindi nasiyahan si Yerim. Naisip ni Yerim na dahil grupo ito ng kababaihan, hindi dapat nakikialam ang mga lalaki. Kahit wala siya roon, hindi sila karapat-dapat sa mga regalong ito. Bagamat medyo kakaiba, kapanipaniwala naman ang kanyang dahilan. Hindi na panalunan ni Taesang ang lahat at binatikos pa siya. Maliban kay Myungsuk na kumuha ng bote ng alak, walang ibang kumuha nito. Sa oras na yon, dumating si Sunwoo sa ospital at nakita ang kanyang anak. Tinawagan niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na ibababa nito ang tawag. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito upang makita kung ano ang nangyayari. Naabutan niya si Yeonki na nagbibigay ng psikolohikal na paggamot kay Jeonyong. Hindi ito sinabi ni Yeonki kay Sunwoo, kaya labis siyang nagalit. Nang mag-usap sila ng pribado, nalaman ni Sunwoo na 6 na buwan nang ginagamot ni Yeonki si Jeonyong. Lagi kasing sinisisi ni Jeonyong ang sarili sa diborsyo ng kanyang mga magulang. Kung nalaman ito ni Sunwoo noon, tiyak na hindi na niya hinayaang bumalik si Jeonyong para magpagamot. Alam ni Sunwoo na masakit ito para kay Jeonyong, ngunit wala siyang magagawa. Ang tanging magagawa niya sa ngayon ay manahimik. Sa parehong oras, sinusubukan ni Myungsuk at ng kanyang kasamahan na makuha ang loob ng asawa ng direktor dahil makapangyarihan din ito sa samahan ng kababaihan.
Alam nitong interesado si Myung-suk sa posisyon ni Sunwoo bilang vice-director. Binanggit pa niya ito kay Myung-suk, ngunit hindi naman siya tumulong. Hindi nila alam na narinig na pala ni Hanso ang kanilang mapanlinlang na usapan. Sa pahintulot ni Sunwoo, pumunta si Jeonyaong sa bahay ni Taesang para maghapunan ng gabing iyon. Kasama niya ang kapatid na 1 taon pa lamang na talagang napaka-cute. Sinubukan din ni Dakyung na makalapit sa anak ng kanyang asawa. Inihanda pa niya ang 1 kwartong kumpleto sa gamit at sinabi na kung gusto ni Jeonyaong, maaari siyang matulog doon ngayong gabi. Nang gabing iyon, sabik na naghihintay si Sunwoo sa pag-uwi ni Jeonyaong. Sa pagkakataong ito, may umatake na naman sa kanyang bahay. Mas brutal ang ginawa ng lalaki nang pasukin niya ang bahay, na para bang gusto niyang patayin si Sunwoo doon mismo. Mabuti na lamang at hawak pa niya ang kanyang telepono. Narinig ni Yeon-ki sa kabilang linya ang lahat. Habang nakikipagbuno si Sunwoo, binato niya ng bote ng alak ang ulo ng umaatake. Hindi alam kung bakit, naghintay pa rin si Sunwoo na magising ito upang harapin siya. Balak sana nitong salakayin muli si Sunwoo, ngunit nang marinig ang sirena ng pulis, nagpa siya itong tumakas muna. Lumabas na ang nagulat pala ng krimen ay si Yerim dahil malapit lamang siya. Nang dumating si Yeon-ki, nagulat siya sa kanyang nakita. Sa kabutihang palad, bahagya lamang nasugatan si Sunwoo at hindi nanganganib ang kanyang buhay. Gayunpaman, kailangan pa ring hanapin agad ang lalaking iyon dahil maaaring siya ang mamamatay tao. Tinakpan niya ng husto ang kanyang mukha, kaya tiyak na sinadya niya ang pag-atake. Nang maayos na ang lahat, dinala ni Taesang si Jeonyaong pauwi. Ang pagkakita sa isang estranghero sa bahay ay madaling magdulot ng takot at kalituhan. Nag-alala si Jeonyaong nang makitang sugatan ang kanyang ina, ngunit sinabi lamang ni Sunwoo na ayos lang siya. Ang pulisya na ang bahalang maglutas ng lahat ng problemang ito. Gusto ring lutasin ni Taesang ang kasong ito, ngunit pinigilan siya ni Yeon-ki. Mukhang may hindi kinakailangang alitan din ang dalawang lalaking ito sa kanilang relasyon. Kinabukasan, nang makita ni Sunwoo si Hanseo, nalaman niya ang tungkol sa pakikinig ng palihim. Lumabas na sinusubukan pala ni Taesang na i-set up si Sunwoo upang matanggal siya bilang vice director. Narinig din ni Hanseo mula kay Yerim na nakita niya si Taesang na naglalakad sa apartment complex ilang araw na ang nakalipas. Nang walang tao sa bahay, ano kaya ang ginagawa ni Taesang doon? Dahil sa galit, pumunta si Sunwoo sa opisina ni Taesang. Malinaw niyang sinabi na kahit gumawa pa siya ng masama sa likod niya, hindi niya maaaring kunin ang kanyang anak. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Taesang na hindi siya karapat-dapat magpalaki kay Jeonyaong. Sinisi niya si Sunwoo dahil hindi niya alam na 6 na buwan nang nasa ospital ang kanilang anak para sa psikolohikal na paggamot. Kahit salita lamang iyon, sobrang nakakasakit pa rin. Sa panahong ito, patuloy pa rin si Jae-hyuk sa pakikipagrelasyon sa maraming tao. Mahal na mahal daw ni Jae-hyuk ang kanyang asawa, ngunit may nararamdaman pa rin siya para sa ibang babae. Tunay siyang isang lalaking puno ng emosyon, ngunit kulang sa katwiran. Sa pagkakataong ito, nabunyag din kung sino ang sadyang sumugat kay Sunwoo. Siya ay si In-kyu, ang dating nobyo ni Hanseo. Inupahan siya ni Taesang, ngunit sinabi lamang ni Taesang kay In-kyu na takutin si Sunwoo. Gayunpaman, nagdulot si In-kyu ng malaking gulo. Galit na galit din si Taesang. Hindi nila alam na makikilala ni Sunwoo ang pinakamakapangyarihang tao sa Women's Association, ang asawa ng Vice Director. Kinabukasan, habang nagsasanay ng pagbaril ang mga babae, dumating si Sunwoo na nakasuot ng eleganteng burgundy leather outfit. Tila wala sa lugar at sa maling oras ang kanyang pagdating. Gayunpaman, sinabi ni Sunwoo na nais niyang sumali sa Women's Association. Ayon sa dating patakaran, kailangan lamang ng boto mula sa mga miyembro. Itinaas ng asawa ng vice-presidente ang kanyang kamay bilang pagsang-ayon at sumunod ang 1 o 2 pa. Itinaas din ni Dakyung ang kanyang kamay bilang pagsang-ayon na lalong nagpasigla sa sitwasyon. Dahil sa sapat na mga boto, matagumpay na nakasali si Sunwoo sa Women's Association. Sa banyo, tinanong ni Dakyung si Sunwoo kung ano ang kanyang layunin sa pagpunta roon. Sinabihan siya ni Sunwoo na huwag mag-alala tungkol dito. Mas mabuti raw na bigyang pansin ni Dakyung ang kanyang asawa dahil lagi itong nasa tabi ni Sunwoo. Galit na galit si Dakyung nang marinig ito, ngunit tila hindi nagbibiro si Sunwoo. Nang gabing iyon, nagkataong isinama ni Dakyung ang kanyang asawa upang kumain at nakita niya sina Sunwoo at Yeon-ki roon. Bagamat sinubukan ni Taesang na kumilos na parang hindi siya nagagalit, malinaw itong mababasa sa kanyang ekspresyon. Nang makita niyang magkahawak kamay ang dalawa, lalo pang sumiklab ang kanyang selos. Pagbalik nila, patuloy na binanggit ni Dakyung ang nangyari kanina. Galit na galit si Taesang. Hindi rin siya komportable sa nakita niyang kilos ng kanyang asawa. Totoo kaya ang lahat ng sinabi ni Sunwoo? Hindi malinaw kung bakit pumunta si Taesang sa bahay ni Jae-hyuk noong gabing iyon. Habang nagbubukas loob si Jae-hyuk sa kanyang kasintahan, biglang dumating si Taesang at inanyayahan silang uminom kahit hindi na sila magkaibigan. Nagsimulang pag-usapan ng dalawang lalaki ang katawan ni Sunwoo habang nakahiga siya. Pinuri nila ito sa pagiging maganda at kaakit-akit. Maya-maya, hindi na nakatiis si Taesang at binugbog niya si Jae-hyuk sa bar. Tutal, si Sunwoo ang dati niyang asawa. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo hanggang nauwi ito sa suntukan. Kinabukasan, nagkaroon ng mahalagang pulong sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Sunwoo. Hindi nasiyahan si Mayong Seok nang hindi banggitin ng direktor ang pagbibitiw ni Sunwoo. Hindi siya umimik hanggang matapos ang pulong. Labis din ang pagkadismaya ni Taesang nang malaman niya ito. Pinuntahan niya ang direktor at tinanong kung ayaw na ba nitong tumanggap ng donasyon. Nakumbinsi pala ni Sunwoo si Haejoong na payagan siyang makipag-usap sa direktor, kaya lahat ng desisyon ay gagawin ni Beongkyu. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang magkita ng pribado upang makapagpasya siya.
Dahil nasa ospital si Sunwoo, pumunta rin si Taesang sa kanyang opisina upang makipag-usap. Sinabi ni Taesang na kung determinado si Sunwoo na makuha ang posisyon bilang Vice Director, dapat niyang gawin ang lahat ng paraan. Hindi inaasahan ni Taesang na ipapakita sa kanya ni Sunwoo ang larawan mula sa security camera. Sinabi ni Sunwoo na kapag nahuli niya ang lalaking ito, malalaman niya kung sino ang nasa likod ng lahat. Paglabas ni Taesang, tinawagan niya si Inkyu at minura ito. Binalaan niya si Inkyu na mag-ingat dahil nahuli ito sa security camera. Binantaan pa niya ito at sinabi, kung ganyan ka kapabaya, wala kang makukuhang pera sa akin. Mukhang galit na galit si Inkyu at may binabalak na masama. Sa paaralan ni Joonyaung, maraming estudyante ang nawawalan ng kanilang mga gamit. Hindi nila alam kung sino ang kumuha ng mga ito, kaya sobrang galit nila. Sa klase ng sining, sinadya ni Joonyaung na dumihan ang kanyang damit upang magkaroon ng dahilan para lumabas. Hindi siya pumunta sa banyo, kundi dumiretso sa silid-aralan. Lumabas na si Joonyaung pala ang nagnakaw ng mga gamit ng kanyang mga kaklase nitong mga nakaraang araw. Matapos makuha ang lahat ng gamit, itinapon niya ang mga ito. Nakita ito ni Noyul. Pinilit ni Noyul na humingi ng tawad si Joonyaung sa lahat bago niya sabihin ang totoo, ngunit wala itong pakialam dahil maimpluwensya ang kanyang ama. Nang umalis si Joonyaung, may patuloy na kumukuha ng mga litrato niya. Biglang nakatanggap ng isang package si Sunwoo sa kanyang trabaho. Sa loob nito ay may isang kakaibang patay na ibon. May kasama rin itong larawan ng kanyang anak, kaya alam niyang hindi ito magandang senyales. Nakatanggap din si Taesang ng mensahe mula kay Inkyu tungkol sa mga lihim na litrato ni Joonyaung. Marahil dahil hindi siya binayaran ni Taesang, nagsimula na si Inkyu na gumawa ng mga mapanganib na bagay. Tinawagan nila si Joonyaung, ngunit hindi ito sumagot. Natatakot sila na baka may nangyari kay Joonyaung. Hinanap nila ang lahat ng lugar na maaaring puntahan niya at tumawag pa nga si Sunwoo ng pulis. May nakatakda sana silang appointment kay Beomkyo noon at naghihintay na ang direktor, ngunit hindi sila dumating. Gayunpaman, naisip ni Beomkyo na may nangyaring hindi inaasahan kaya hindi sila nakarating at hindi siya masyadong nag-alala dahil hindi naman sila ang tipo na basta-basta lumiliban. Matapos ang masusing paghahanap, sa wakas ay natagpuan ng mga pulis si Joonyaung. Lumabas na tumakas lamang pala siya upang maglaro ng video games. Galit na galit si Joonyaung dahil tumawag ang kanyang ina ng pulis at pinalaki ang issue. Sa sandaling iyon, may dumaan na isang tao na labis na nagpasindak kay Sunwoo. Tila binalaan siya ni Inkyu na huwag siyang galitin. Pagka-uwi nila, hindi humingi ng tawad si Joonyaung sa kanyang ina, bagkus ay galit siyang nagkulong sa kanyang silid. Ano man ang sabihin ni Sunwoo, hindi pa rin humuhupa ang galit ng kanyang anak. Mabuti na lamang at naroon si Yeonki. Nauunawaan niya ang isipan ng mga bagitong nagbibinata, kaya madali niyang nakausap si Joonyaung. Nang gabing iyon, lihim na pumasok si Dakyung sa opisina ni Taesong. Alam niyang may itinagong ekstrang telepono roon upang walang makaalam. Nang makuha niya ang telepono at buksan ito, nakita niya ang lahat ng litrato ni Sunwoo na sinusundan. Naalala ni Dakyung ang sinabi ni Sunwoo noon na sinusundan siya ni Taesong at ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya. Sa parehong panahon, tila nakuha ni Inkyu ang tiwala ni Hyunseo sa pamamagitan ng mga salitang puno ng pagsisisi. Sinabi niyang marami na siyang pinagbago matapos makulong at umaasa siyang makakabalik sila sa dati nilang buhay. Nang paalis na si Inkyu, nahuli siya ni Taesong at binalaan siyang huwag gamitin ang kanyang anak bilang banta. Gayunpaman, nabigo si Taesong na takutin si Inkyu at siya pa ang nabantaan. Sinabi ni Inkyu na kung hindi siya bibigyan ng doble, susuko siya sa pulisya. Sanay na raw siya sa kulungan, kaya ayos lang iyon sa kanya, ngunit tiyak na matatakot si Taesong. Kinabukasan, pinuntahan ni Taesong ang kanyang biyenan upang humingi ng tawad. Ngunit dahil nakagawa na ito ng desisyon, hindi na kailangan ang kanyang paghingi ng paumanhin. Pagkatapos, kinailangan niyang makipagkita kay Q para sa pera, ngunit kulang pa rin ang halaga kaya nauwi sa pagtatalo ang kanilang usapan sa loob ng kotse. Napansin ni Inkyu na may nararamdaman pa rin si Taesong para kay Sunwoo, kaya alam niyang kailangan pa rin ni Taesong ang kanyang tulong. Samantala, kausap ni Yeonki si Beomkyo. Tila may napakalihim na relasyon ang dalawa. Sinabi ni Yeonki na hindi pa tapos ang ugnayan ni Sunwoo at Taesong at naniniwala siyang kailangang tuluyang malunod ang isa sa kanila upang maihayag ang kanilang tunay na pagkatao. Idinagdag pa niya na nilapitan niya si Sunwoo dahil kapaki-pakinabang din ito kay Beomkyo. Nang gabing iyon, binalikan ni Sunwoo ang magagandang alaala ng nakaraan. Biglang pumasok si Taesong sa kanyang bahay na parabang kanya yon. Tinanong niya si Sunwoo kung bakit kailangan pa niyang lumitaw sa kanyang buhay. Sinabi rin niyang siya ay naiinip at walang kabuluhan, kaya pinapanood niya ang mga nangyayari. Binuksan pa niya ang damit ni Sunwoo at binalaan siyang huwag siyang pukawin. Kung hindi, gagawa siya ng isang bagay na walang pakundangan. Kinabukasan, nagtungo sa ospital sina Jae-hyuk at ang kanyang asawa upang magpa-pregnancy test. Matapos ang mahigit 10 taong pagsasama, tila napagpasyahan na nilang magkaroon ng anak. Tumigil na rin si Jae-hyuk sa panloloko at nagpa siyang maging tapat sa kanyang asawa. Ngunit habang nasa silid ng eksaminasyon si Jae-hyuk, nakatanggap si Yerim ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sa loob nito ay mga larawan ni Jae-hyuk kasama ang kanyang karelasyon na lubhang matalik. Dahil dito, hindi na kayanan ni Yerim ang pagkabigla. Paglabas ni Jae-hyuk, hindi niya mahanap ang kanyang asawa. Habang nakikipag-usap siya sa doktor, hindi niya alam kung bakit umalis si Yerim. Tumakbo siya palabas ng ospital ngunit wala pa rin siyang nakita. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Taesong at doon niya napagtantong siya pala ang nasa likod ng lahat.
Hindi pa rin mapalagay si Taesung, kaya nang dumating si Inkyu sa kanyang bahay, agad siyang nangakong babayaran ito upang hindi siya mailantad. Mabuti na lamang at nang umuwi si Dakyung, wala siyang napansin. Sinabi ni Taesung na ang lalaking naroon ay tagahatid lamang ng dyaryo. Kalaunan, pinapasok din ni Beomkyo si Dakyung upang kausapin siya. Napansin niyang hindi pa tapos ang relasyon ni Taesung at Sunwoo, kaya nagbigay siya ng mga pahaging, ngunit masyadong bata at inosente si Dakyung upang maintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa gabing iyon, ilang matatamis na salita lamang ni Taesung ay muling nahulog ang loob ni Dakyung. Hindi rin niya binanggit na nakita niya ang mga litrato sa ikalawang cellphone ng kanyang asawa. Tunay ngang ang lalaki ay nagmamahal gamit ang mata, habang ang babae ay sa pandinig. Kinabukasan, nakatanggap si Sunwoo ng abiso mula sa direktor ng ospital. Hindi maaaring tanggihan ang donasyon, ngunit hindi rin maaaring ibigay kay Myung-suk ang posisyon dahil hindi ito kwalipikado, kaya si Yeonki ang napiling kahalili ni Sunwoo. Nagulat at nagalit si Sunwoo kay Yeonki. Ipinaliwanag ni Yeonki na wala siyang interes sa posisyon, ngunit nagawa niya ito dahil sa sitwasyon. Pinagtawanan pa si Sunwoo ni Myung-suk kaya lalo siyang nagalit. Ang paggamit ng damdamin ng isa't isa para sa pansariling layunin ay tunay na nakakatakot. Nang magkita sila, sinabi ni Beomkyo na nais niyang bayaran si Sunwoo upang umalis ito sa Gosan. Hinala niyang may nararamdaman pa ito sa dating asawa at maaaring bantaan ang kaligayahan ng kanyang anak, kaya gagawin niya ang lahat upang paalisin ito. Ngunit hindi madaling patinag si Sunwoo. Sinabi rin niya na nasa kanyang kamay ang Gosan, kaya magagawa niya ang anumang gusto niya. Ilang araw nang hindi makontak ni Jae-hyuk si Yerim, kaya labis siyang nababalisa. Kalaunan, nakatanggap siya ng mensahe na may mga larawan ng mga araw na ginugol niya kasama ang kanyang dating kasintahan. Labis siyang naguluhan at natakot. Matagal na silang naghiwalay, at nang pumunta siya sa trabaho, nalaman niyang umalis na pala ang babae sa kumpanya mula nang maghiwalay sila. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito sa kanya. Sa sandaling iyon, tumawag si Taesung kay Jae-hyuk. Sinabi ni Taesung na gusto niyang maramdaman ni Jae-hyuk kung ano ang pakiramdam ng pagtatraidor. Binantaan niya ito na kung makikipag-ugnayan ito sa kanyang dating asawa, hindi niya ito patatawarin. Hindi inakala ni Jae-hyuk na magiging ganoon kasama si Taesung. Samantala, pumunta si Sunwoo sa bahay ni Yeonki upang kausapin siya. Ngunit kahit anong paliwanag niya, hindi na siya pinaniwalaan nito at determinadong tapusin ang kanilang relasyon. Pag-uwi ni Sunwoo, nadatnan niyang magulo ang pamilya ni Jae-hyuk. Pinalaya si Jae-hyuk ni Yerim kasama ang bunton ng kanyang mga damit. Tila napakalaki ng insidenteng ito kaya nagpa siya si Yerim na makipagdiborsyo. Sinabi rin ni Jae-hyuk kay Sunwoo na may nag-set up sa kanya at iyon ay si Taesung. Pinayuhan niya si Sunwoo na mag-ingat dahil hindi niya alam ang susunod na galaw nito. Matapos makakuha ng malaking halaga ng pera, dinala ni Inkyu si Hyunseo upang bumili ng alahas. Pumili siya ng napakamahal na singsing ng walang pag-aalinlangan at sinabi pa sa empleyado na balutin ito ng maayos dahil yon daw ang kanilang wedding ring. Pagdating sa bahay, binigyan din niya si Hyunseo ng pera, nais niyang bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, iniulat pa rin ito ni Hyunseo kay Sunwoo dahil lihim pa rin ang kanilang ugnayan. Nang malaman ni Sunwoo kung saan nakatira si Inkyu, pumunta siya roon at tinanong kung bakit siya binugbog. Ayon kay Inkyu, si Sunwoo raw ang nagpagalit kay Taesung kaya inutusan itong saktan. Doon lamang naintindihan ni Inkyu na sadyang inilagay siya sa bitad upang makuha ang recording. Binura niya ang recording at pinalayas siya sa bahay. Gayunpaman, nakapaghanda na si Sunwoo ng isa pang recording device, ngunit kulang pa rin ito bilang ebidensya. Sa kabila nito, kinailangan ni Sunwoo na payagang umalis si Hyunseo sa Gosan upang manirahan sa ibang lungsod. Kung patuloy siyang hahanapin ni Inkyu, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Habang magkasama sila sa istasyon ng tren, napagtanto ito ni Inkyu at sinundan siya kahit saan. Determinado siyang hindi siya papaalisin. Makikita ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata habang siya ay nadadapa. Sa sandaling iyon, nagpaalam si Sunwoo kay Hyunseo at umaasang mabubuhay ito ng maayos sa ibang lugar. Alam ni Hyunseo na hinahanap siya ni Inkyu kaya iniwan niya ang kanyang maleta upang makapagtago. Ngunit napansin ito ni Inkyu at hinabol siya. Nang magsara ang elevator, nakapasok pa rin si Inkyu. Pagbalik ni Sunwoo sa kotse, nakita niya ang bag ng pera na nakalimutang dalhin ni Hyunseo. Lumapit siya upang ibalik sana ang bag, ngunit doon niya napansin ang maleta ni Hyunseo. Nagtaka siya kung ano ang nangyari at paulit-ulit na tinawagan si Hyunseo, ngunit walang sumasagot. Nang makita ni Sunwoo ang rescue team at ang mga taong nagkakagulo sa lugar, agad siyang lumapit. Sa harap niya ay may mga mansa ng dugo sa sahig at isang pamilyar na kasuotan. Sa sandaling iyon, tuluyan siyang natigilan. Bago ang pangyayaring ito, matapos bugbugin ni Inkyu si Sunwoo ng ilang ulit, sa huli ay hinayaan din niya itong umalis. Pagdating sa ibaba, patuloy na hinanap ni Sunwoo si Hyunseo, puno ng pag-aalala. Bigla, may isang taong nahulog mula sa bubong at agad na namatay. Sa tabi ng bangkay ay ang scarf na ibinigay ni Sunwoo kay Hyunseo. Dahil dito, tuluyang natulala si Sunwoo. Mabuti na lamang at dumating si Dr. Yeonki sa tamang oras upang tulungan siyang kumalma. Kalaunan, napag-alaman na ang namatay ay si Inkyu. Umuwi si Taesung na may kakaibang kilos na agad ikinaghinala ni Dakyung. Nang marinig niya ang balita tungkol sa pagpatay sa istasyon ng Gosan, lalo pang lumalim ang kanyang pagdududa kaya patuloy niyang tinanong si Taesung. Samantala, habang kinakausap ni Sunwoo si Dr. Yeonki tungkol sa nangyari sa istasyon, tumawag si Hyunseo. Matapos mamatay si Inkyu, dumanas siya ng matinding krisis sa pag-iisip at palaging nababalot ng takot.
Sa huli, humingi siya ng tulong kay Sunwoo at isiniwalat na may isa pang taong naroon sa pinangyarihan ng insidente. Laking gulat ni Sunwoo nang malaman na ang taong iyon ay si Taesung. Sa wakas, nakalaya na si Yerim at nagpasya na ring hiwalayan si Jaehyuk. Samantala, si Sunwoo naman ay tuluyang nasangkot sa isang kasong kriminal. Lalong nakumbinsi si Dahyok nang makita niya ang mansa ng dugo sa kwelyo ni Taesang at ang parking ticket sa Gosan Station. Sinimulan niyang buuin ang mga pangyayari. Napagtanto niya ang koneksyon ni In-kyu at Taesang. Dahil dito, lalo siyang naging suspetsoso. Inisip niya na si Taesang ang siyang nananakit kay In-kyu. Inakala ng mga kaklase ni Jeonyaong na ang lalaking namatay sa Gosan Station ay lover ng kanyang ina. Hindi lang yon, inisip din ng mga nanay dito na talagang may relasyon si Sunwoo kay In-kyu. Dahil nag-aalala si Yeonki kay Sunwoo, lagi niya itong sinusundan at pinipigilan ang mga sumusunod sa kanya. Pinuntahan ni Sunwoo si Hyunseo. Dito, ikinuwento ni Hyunseo ang lahat tungkol sa gabi ng insidente sa tren ng Gosan. Ibinigay ni Hyunseo kay Sunwoo ang singsing na nahulog ni Taesang. Iyon din ang ebidensya na maaaring gawing suspect si Taesang sa kaso ng pagpatay sa tren ng Gosan. Pinuntahan ni Taesang si Sunwoo sa madilim na gabi. Sinisi niya sina Sunwoo at Hyunseo sa pagpatay. Pinaghinalaan pa niya na nagsabuatan ang dalawa para saktan si In-kyu. Kasabay nito, bumalik sina Yerim at Sunwoo na lasing. Bagamat mukhang maayos sila, bawat isa ay may sariling problema. Ang diborsyo sa asawa niya ay nagpalungkot kay Yerim kaya napaiyak siya. Binalaan din Yerim si Sunwoo na maaari siyang suspect sa kaso ng tren ng Gosan. Abala si Jeonyaong sa pag-isip tungkol sa paaralan, kaya hinintay niya ang ina niya. Tinanong ni Jeonyaong ang lahat tungkol sa relasyon ng kanyang ina at ni Gao In-kyu. Dahil nag-aalala si Beong-kyu kay Dahyok, sinabi niya na baka makipaghiwalay ito kay Taesang. Pero mahal pa rin talaga ni Dahyok ang kanyang asawa. Dahil maling address ang ibinigay ni Jaehyuk, nakatulog siya sa bahay ng dating asawa, kaya sabay silang pumunta kay Sunwoo. Kakaibang detalye ang sinabi ni Jaehyuk. Lahat ng surveillance camera sa Gosan Station sa araw ng insidente ay sira. Tiyak na may malaking puwersa sa likod nito. Walang iba kundi si Beong-kyu. Talagang nadismaya si Dahyok kay Taesang dahil ayaw niyang sabihin ang totoo. Umabot sa sukdulan ang kanyang pagkadismaya nang makitang wala siyang suot na wedding ring. Napaiyak siya. Pinilit din ni Taesang na patunayan na hindi siya ang may sala. Sinadya niyang sisihin si Sunwoo na siyang nanakit sa mga tao. Dahil sobrang nag-aalala si Hyunseo sa kawalan ng balita kay Sunwoo, pumunta siya sa ospital kung saan ito nagtatrabaho. Pagkatapos ay sinundan ni Hyunseo si Sunwoo. Samantala, palaging lihim na pinoprotektahan ni Yeonki si Sunwoo. Pinuntahan niya mismo si Beong-kyu para linawin ang lahat dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang anak. Balak niyang itago ang lahat ng madilim na gawain ni Taesang. Sa sandaling iyon, pumasok si Sunwoo sa kwarto na ikinagulat nilang dalawa. Sinundan ni Hyunseo si Sunwoo at nakita niya ang eksena. Pagkatapos ay umalis din siya. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nakahanap din si Sunwoo ng paraan para lutasin ang kaso ng mapayapa. Inakala niya na ang biktima ay gumawa ng isang bagay na hindi makatwiran. Sa oras na ito, inaresto ng mga pulis si Taesang dahil sa akusasyon ni Hyunseo. Pagkatapos mag-ulat ng kaso, tinawagan ni Hyunseo si Sunwoo para ipaalam ang lahat. Nagpasya si Sunwoo na huwag nang humingi ng tulong kay Hyunseo muli. Sa istasyon ng pulisya, inaresto si Taesang para imbestigahan ang pagpatay kay In-kyu sa Gosan Station. Kahit humingi siya ng tulong kina Dahyok at Beong-kyu, walang nagbigay pansin sa kanyang sitwasyon. Talagang napakadelikado ng sitwasyon. Gusto ni Sunwoo na protektahan si Jeonyaong. Ayaw ni Beong-kyu na makilala ang pamangkin bilang anak ng mamamatay tao. Nakakagulat, dumating si Sunwoo sa istasyon ng pulisya. Itinago niya ang krimen ni Taesang, nagsinungaling na kasama niya ito sa kotse ng gabing iyon. Nagulat si Hyunseo at lumabas para sabihin ang katotohanan. Ngunit ang isang taong walang katayuan tulad niya ay hindi maaaring manalo laban sa may kapangyarihan tulad ni Sunwoo. Para maging mas kapani-paniwala, ininatan din ni Sunwoo ang singsing sa kasal ni Taesang. Ito ang singsing na kinuha ni Hyunseo sa eksena. Kinumpirma ngayon ni Sunwoo na nahulog ito sa kanyang kotse noong gabi ng insidente. Salamat dito, naligtas ang buhay ni Taesang. Sa huli, ang taong nagligtas kay Taesang ay si Sunwoo, ang taong iniwan niya. At ang kanyang bagong asawa na si Dahyok ay talagang walang pakialam. Hindi man lang siya sumagot ng telepono nang tawagan niya ito. Nagalit si Taesang kaya sinigawan niya si Dahyok. Sumigaw siya na siya ang ama ni Jenny at asawa nito. Ang kaso ay natapos bilang isang pangyayari kung saan ang biktima ang gumawa ng kabobohan. Bagamat sigurado si Beong-kyu na kasangkot si Taesang sa pagkamatay, kailangan niyang magbulag-bulagan para kay Dahyok. Dahil sa mga chismis kamakailan, laging galit si Jeonyaong sa kanyang ina. Ngayon, narinig niya ang chismisan ng mga kaibigan sa paaralan, kaya nakipagtalo siya sa kanila. Salamat kay Noyul, naintindihan ni Sunwoo kung bakit laging galit sa kanya si Jeonyaong. Matapos malaman, hinanap ni Sunwoo ang taong nagpakalat ng chismis na nakapagparinig kay Jeonyaong ng masama tungkol sa kanya. Hinarap niya ang taong nagpakalat ng chismis na nagpahirap ng husto sa anak niya sa paaralan. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay nasa isang college sinsalida. Kahit katatapos lang niyang makuha ang custody ng anak, ngayon ay nagpa siya itong tumira kay Taesang. Hindi man lang nagpaalam si Jeonyaong sa kanya bago umalis. Desperado si Sunwoo nang sa wakas ay pinili siyang iwanan ng kanyang pamilya. Dahil gusto ni Jaehyuk na makipagbalikan sa dating asawa, sinubukan niyang lapitan ito pero lamig lang ang natanggap niya.
Napansin ni Dakyung na laging walang pakialam si Daisung sa kanya, pero masayang nakikipag-usap kapag si Jeonyaong ang tumatawag. Para mailigtas ang kanilang kasal, pinuntahan ni Dakyung si Jeonyaong. Nakisimpatya si Dakyung sa sitwasyon ni Jeonyaong at ng kanyang ina, pero hindi siya simpleng tao. Ginawa niya ang lahat para lang makuha ang atensyon ng kanyang asawa. Sa wakas, ipinahayag ni Dakyung na gusto niyang umuwi si Jeonyaong para tumira sa kanila. Nang umuwi si Yerim, nakita niyang nilinis na ni Jae-hyuk ang bahay. Naantig siya sa mapagpaumanhing ngiti nito. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, hindi pa rin nawawala ang nakaraan. Pero nang umuwi si Sunwoo ngayong araw, nakatanggap siya ng isa pang gulat. Nakita niya si Jeonyaong na nag-impek para tumira sa ama at madrasta nito. Biglang nanaisin ni Jeonyaong na tumira sa ama niya, kaya labis na nalito si Sunwoo bilang ina. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Daesung, ngunit mukhang si Dakyung pala ang may kagagawan. Si Yeon-ki, na laging tahimik na nasa tabi ni Sunwoo, ay napansin na may problema siya. Inimbita niya ito sa sine, pero tumanggi si Sunwoo. Hindi pa rin niya kayang buksan ang puso para sa bagong kaligayahan. Pinagalitan si Dakyung ng kanyang ina nang dalhin niya ang anak-anak ng asawa para alagaan. Hindi alam ni Hyojung na ginawa ito ni Dakyung para lang iligtas ang kanilang kasal. Lumala ang lahat nang makita ni Sunwoo na mas masaya si Jeonyaong sa ama at madrasta niya. Ang imahe ni Dakyung na namimili ng damit para kay Jeonyaong ay tumatak sa isip ni Sunwoo. Hindi pa ayos ang relasyon nila nang matuklasan ni Daesung ang plano ni Dakyung. Nalaman na balak pala ni Dakyung na dalhin si Jeonyaong para mag-aral sa Amerika. Dahil sa pagkabigo sa lalong pagkasira ng kanyang kasal, hinanap niya ang kanyang matalik na kaibigan para uminom. Hindi sinasadyang nalaman niya na balak ni Sunwoo na umalis ng lungsod. Matapos mag-impact ng kanyang bagahe, umupo siya para uminom mag-isa. Biglang tumulog ang doorbell. Nagpakita si Daesung. Sabay silang uminom at nagsimulang pag-usapan ang nakaraan. Pinag-usapan nila ang kanilang mga dating pagkakamali. Naramdaman ni Daesung na nagsisisi na siya sa kanyang pinili. Inakala niya na ganoon din si Sunwoo. Inisip niya na hinahanap-hanap pa rin siya nito. Sa huli, hindi napigilan ng dalawa ang kanilang damdamin at nagkaroon sila ng relasyon. Sa oras na ito, labis na nag-aalala si Dakyung. Tinawagan niya si Daesung, ngunit hindi ito sumagot. Kahit alam ni na Daesung at Sunwoo na mali ito, hindi nila mapigilan ang kanilang sariling pagnanasa. Pagkatapos nito, nahihiya si Sunwoo at Daesung kapag magkaharap sila. Pareho nilang gustong kalimutan ang nangyari at itinuring ito bilang pagkakamali. Umuwi si Daesung at nakadama ng labis na pagkakasala sa pag-iwan kay Dakyung para alagaan ang kanilang may sakit na anak ng mag-isa. Pareho nilang napagtanto na mali ito. Sinubukan din ni Sunwoo na alisin ang mga damdaming iyon, ngunit hindi niya mapigilan. Matapos ang mga matalik na sandaling iyon, sinubukan ni Sunwoo na burahin lahat ng bakas ni Daesung sa bahay. Matapos ang sunod-sunod na kakaibang kilos, lalo pang nahirapan si Jeonyaong na kontrolin ang kanyang emosyon. Madali siyang naiinis at madalas lumalabas sa gabi. Napanaginipan din niya na binubugbog at sinusubukang saktan ni Daesung ang kanyang ina. Ito ay isang nakababagabag na eksena mula sa mahigit 2 taon na ang nakalipas. Matapos magpalipas ng gabi sa internet cave, umuwi siya sa tamang oras. Pagkatapos ay hinatid ni Daesung si Jeonyaong sa paaralan. Naamoy ni Dakyung ang usok ng sigarilyo kay Jeonyaong. Nang tanungin ito ni Dakyung, itinanggi ni Jeonyaong. Bagamat tila walang pakialam si Daesung at nagtiwala kay Jeonyaong, tinawagan niya si Sunwoo sa oras ng trabaho. Tinanong niya ito tungkol sa kanilang anak. Nag-alala siya nang marinig na baka naninigarilyo si Jeonyaong, pero itinanggi ni Sunwoo ang lahat. Dahil lilipat na si Sunwoo sa Busan para magtrabaho, humingi siya ng tulong kay Daesung para makausap ang anak niya. Kamakailan, naging ugali na ni Jeonyaong ang maliit na pagnanakaw. Hindi lang yon, patuloy din siyang nagnanakaw ng mga gamit ng kanyang mga kaibigan. Naging masamang bisyo na niya ito. Sa kabilang banda, sinubukan ni Jae-hyuk ang lahat para makuha si Yerim, pero ayaw pa rin siyang patawarin. Samantala, pinatawag sina Daesung at Sunwoo sa paaralan ng guro ni Jeonyaong. Nalaman nila na binugbog ni Jeonyaong ang kaibigan niyang si Haekang. Dahil sa matinding pambubugbog ni Jeonyaong, na-ospital si Haekang sa malubhang kalagayan. Matapos kausapin si Jeonyaong, lubos na nagulat sina Daesung at Sunwoo. Ang dating mabait na anak ay lubhang nagbago na. Mabilis na siyang magalit ngayon. Hindi nila malaman kung bakit napakasama na ng ugali niya. Humingi pa siya ng pahintulot na lumiban sa paaralan. Nagpunta si Sunwoo sa ospital ng mag-isa para kausapin ang ina ni Haekang. Sa pag-uusap, nalaman ni Sunwoo na may ugali si Jeonyaong na magnakaw. Talagang seryoso ang kanyang kondisyon. Kahit hindi siya makapaniwala, masyadong malinaw ang ebidensya. Umuwi siya at hinukay ang kanyang aparador. Itinago niya ang mga ninakaw na gamit ng kanyang mga kaibigan sa mga kahon. Bilang isang ina, siya ang huling nakaalam ng katotohanan. Ang diborsyo ng kanyang mga magulang ay lubos na nakaapekto sa isipan ni Jeonyaong. Lalo siyang nasira nang maghiwalay ang mga magulang, pero lihim pa rin silang nagkikita. Dahil ayaw niyang gawing malaking isyu ito ng pamilya ni Haekang, nakipagkita si Sunwoo kay Taesang at sa kanyang anak para humingi ng paumanhin sa ospital. Pinatawad na ito ng ama, ngunit iba ang ina. Hindi gusto ng ina ni Haekyung si Sunwoo. Naaalala pa ng ina ni Haekyung ang pagbabanta ni Sunwoo noon, kaya nagpahirap siya sa kanila. Kinailangan pang lumuhod ni Sunwoo sa harap ng lahat para humingi ng tawad para sa anak. Dapat sana maayos na ang lahat hanggang sa dumating si Dakyung. Nagdala ng regalo si Dakyung at mainit na tinanggap ng ina ni Haekyung. Sa ilang magalang na salita ni Dakyung, agad na binaliwala ng ina ni Haekyung ang lahat. Naging walang magawa si Sunwoo bilang ina.
Tumayo siya at lumabas ng kwarto sa ospital. Ginamit ni Dakyung ang impluwensya ng kanyang ama para ayusin ang lahat. Napilitan si Sunwoo na panoorin lang ang anak na sumama sa iba. Lahat ng nangyari kamakailan ay talagang nagpagod kay Sunwoo. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho ngayon. Lubos na nagpapasalamat si Taesang kay Dakyung dahil malaki ang naitulong niya kay Jeonyong at naiwasan muna ang demanda ng pamilya ni Hyekyung. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagbibigay ng espesyal na atensyon kay Jeonyong. Naupo si Jeonyong ng tahimik sandali, tapos nag-text kay Sunwoo at hiniling na umalis siya sa lugar na ito. Pagkabasa ng mga text, natigilan siya sa sakit. Nang magpa siyang umalis si Sunwoo, tinawagan niya si Taesang para makipag-usap. Para makaalis si Sunwoo ng panatag, nangako siyang bibigyan ng magandang buhay ang anak nila. Nang malaman na ang gabing nasa internet cafe si Jeonyong ay ang gabing nagtalik sila, ngayon naintindihan nila kung bakit ito nabaliw. Nang maalala ni Taesang ang sinabi ng anak sa eskwela, lalo siyang nakasiguro sa kanyang hinala. Sabay nilang pinuntahan si Jeonyong. Inamin niya ang lahat. Lumabas na nakita pala niya ang kanyang mga magulang na naghahalikan noong gabing iyon. Iyon ang dahilan kung bakit naalala niya ang kakilakilabot na alaala ng araw na naghiwalay ang kanyang mga magulang. Siya ay naging mas marahas kaysa sa karaniwan. Hiniling ni Jeonyong kay Sunwoo na umalis ng malayo. Maaari siyang sumama kay Taesang o kahit sino pa. Sapat na ang sakit na naramdaman niya at hindi na umaasa sa muling pagsasama ng kanilang pamilya. Matapos malaman na 2 taon nang hiwalay ang mga magulang pero nagkakaroon ng relasyon, kahit may sariling pamilya na, labis siyang nainis. Samantala, patuloy na tinawagan ni Hyojung si Dakyung para ibalik si Jeonyong kay Sunwoo, ngunit tumanggi pa rin siya. Dahil sa nangyari, gusto niyang bantayan ng mas mabuti si Jeonyong. Sumasakit ang tiyan ni Yerim at hindi siya makatulog. Mabuti na lang, dumating si Jaehyuk dala ang kanyang paboritong cake nang siya ay may sakit. Sa totoo lang, naantig siya sa ginawa nito. Sa panahong iyon, nagkaproblema si Sunwoo sa ospital. Ang pasyenteng kanyang ginagamot ay kinailangang isugod sa emergency room sa critical na kalagayan. Ang dahilan ay dahil mali ang kanyang pagsusuri sa sakit. Patuloy siyang pinagalitan ng pamilya ng pasyente at pinagsabihan ng direktor ng ospital. Napakabilis ng mga pangyayari kaya naramdaman niya ang pagkalula, kaya nagpasya siyang magbitiw at umalis nang hindi nagpapaalam. Dahil gusto ni Dakyung na mabawi ang kanyang lugar sa puso ng asawa, malaki ang tulong niya kay Jeonyong. Tuwang-tuwa si Dakyung nang malaman niyang umalis na si Sunwoo sa lugar na ito. Naniniwala siya na magiging tunay na masaya ang kinabukasan ng pamilyang ito. Unti-unti ring naging masunurin si Jeonyong nang magpatingin siya sa isang psychologist. Sa wakas, pinatawad ni Yerim si Jaehyuk sa kanyang mga pagkakamali. Pumunta siya para sunduin ito at mag-date sila. Labis na nag-aalala si Yeonki kay Sunwoo. Sa mga sinabi ni Kung Seok, nalaman ni Yeonki na ligtas pa si Sunwoo, kaya medyo gumaan ang kanyang pag-aalala. Matapos ang sandaling pagmamasid ng direktor kay Dr. Myung-suk, sinabi niya kay Myung-suk na i-promote siyang bilang vice-direktor, ngunit tumanggi siya. Dahil hindi makontak ni Taesang si Sunwoo, labis siyang nag-aalala. Tinawagan pa niya ang mga kasamahan niya at pumunta sa bahay nito. Parang binitawan na niya ang lahat. Habang mas hawak niya ang mga bagay na mahal niya, mas madali itong mawala. Inamin niya kay Kung Seok na kapag nawala siya, parang mas magiging komportable ang lahat. Pumunta si Taesang sa ospital para pag-usapan ang kontrata sa direktor. Pagkaalis, tumayo siya sa harap ng opisina ni Sunwoo, tulala. Talagang nag-aalala siya para sa kanya. Maagang pumunta si Kung Seok sa hotel para hanapin si Sunwoo at nalaman na maaga siyang umalis. Tinawagan niya ito nang nag-aalala pero hindi sumasagot. Nang maalala ang sinabi nito, lalo siyang nag-alala. Agad niyang tinawagan si Yeonki para ipaalam ito. Pagkarinig ng balita, kinanselan niya lahat ng appointment ng mga pasyente at tumakbo. Nagkataon na nalaman din ito ni Taesang at sinundan si Yeonki. Nakaupo si Sunwoo sa dalampasigan, tulala. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang coat at naglakad papunta sa dagat. Unti-unti siyang nawala sa mga alon. Nakita ni Yeonki ang kotse at gamit ni Sunwoo sa dalampasigan at labis na nag-alala. Sumigaw siya ng pangalan nito. Nakahabol din si Taesang sa tamang oras. Nang makita ni Yeonki si Sunwoo sa dagat, agad siyang tumalon. Mabilis niya itong iniligtas, dinala sa pampang at matagumpay na ginawa ng first aid. Mahigpit niya itong niyakap. Lahat ng bigat na matagal niyang tiniis ay sa wakas nakalabas na. Napaiyak siya sa mga bisig nito. Nakita ito ni Taesung at malungkot na umuwi. Umuwi si Taesung nang malaman niyang ligtas si Sunwoo, ngunit may ibang lalaki na nag-aalaga sa kanya. Labis na nalungkot si Taesung. Ginawa niya ang lahat para makasama sa hapunan ang pamilya ni Jeonyong. Maingat na naghanda si Dakyung para sa salusalo, pero nang marinig ang iyak ng anak at nakita si Jeonyong, agad siyang naghinala. Si Jeonyong ay maling inakusahan ni Dakyung na dating umaalo sa kanya na sinaktan niya ang anak nito. Nakaramdam ng pagkakamali, sumagot si Jeonyong pero sinampal siya ng sariling ama dahil sa pakikitungo kay Dakyung. Ang sampal ni Taesung ay nagpaisip kay Jeonyong na ang inalang niya ang tunay na nagmamahal sa kanya. Kahit anong gawin niya, lagi siyang patatawarin nito. Nakahiga si Sunwoo sa kama ng ospital na may IV ang narinig niya ang tawag ni Jeonyong. Agad siyang bumangon para i-charge ang telepono at tinawagan si Jeonyong. Kinausap ni Jeonyong ang kanyang ina at pagkatapos ay umiyak. Inutusan niya ang kanyang ina na sunduin siya at ihatid sa bahay. Dahil sa insidente, lalong pinuna si Dakyung ng kanyang mga magulang dahil sa pag-uwi niya kay Jeonyong. Nag-aalala si Dakyung na baka maghiwalay ang pamilya kung aalis si Jeonyong. Kung ganoon, wala siyang mahahawakan.
Hindi pumayag si Dakyung na sunduin ni Sunwoo si Jonyang. Hindi talaga mahal ni Dakyung si Jonyang. Gusto pa nga niyang dalhin siya agad sa ibang bansa. Gayunman, sa harap ni Sunwoo, iginiit ni Dakyung na gusto niyang protektahan si Jonyang. Nakita ni Jonyang ang galit na kilos ni Dakyung at lalo siyang natakot, kaya tumakbo siya palabas ng walang sapatos. Matapos ang mahabang panahon na hindi nakikita, mahigpit na nagyakap ang mag-ina. Nang paalis na sila, lumitaw si Dakyung para pigilan sila. Gumamit siya ng mapanghamon na salita. Sinisisi pa niya si Sunwoo sa pagiging masama ni Jonyang. Akala niya ay abnormal na tao si Sunwoo. Hindi kayang palakihin ng maayos ni Sunwoo ang kanyang anak. Nakita ni Sunwoo ang tunay na layunin ni Dakyung na iligtas ang kanyang pagsasama. Hindi matiis ni Sunwoo ang mga pang-aasar, kaya binalaan niya si Dakyung tungkol sa damdamin ni Taesung. Sa isang pangungusap lang, inamin ni Sunwoo na nagtalik sila ni Taesung na nagpabagsak sa lahat ng plano ni Dakyung. Sa wakas ay naramdaman ni Dakyung ang sakit ng pagtataksil. Ngayon ay dumating na ang kabayaran. Ang dating kabit na sumira sa pamilya ay nakaranas din ng pagtataksil ng asawa. Hindi matanggap ni Dakyung na nakatulog ang asawa niya kay Sunwoo. Kahit nasasaktan siya, wala siyang magawa dahil totoo ang nangyari. Sa panahong ito, umuwi na si Sunwoo at ang kanyang anak. Unti-unti nang bumubuti ang kanilang relasyon. Naalala ni Taesung kung paano niya sinampal ang kanyang anak. Lalo siyang nalungkot nang makita si Sunwoo na niyakap ng ibang lalaki. Galit na galit siya nang umuwi at hindi nakita ang anak. Mahinahon siyang tinanong ni Dakyung tungkol kay Sunwoo. Dahil ayaw niyang maulit ang parehong pagkakamali, inamin niya ang lahat. Hanggang ngayon, masama pa rin ang ugali niya tulad ng dati. Sinisisi niya ang lahat ng pagkakamali kay Sunwoo. Pagkatapos ihatid ni Sunwoo si Jonyang, nag-usap sila at nagbuka sa isa't isa. Ngayon lang niya tunay na naintindihan ang hirap ng kanyang ina. Sa wakas, naunawaan niya ang lahat at gusto niyang lumayas kasama ang kanyang ina. Pupunta sila sa lugar kung saan walang nakakaalam ng kanilang relasyon. Matapos pag-isipan ni Dakyung ang lahat, napagpasyahan niyang patawarin ang asawa. Napagtanto niya ang pagkakamali at nangakong babawi sa kanya at sa anak nila. Hinalikan niya ito at saka umalis papunta sa trabaho. Habang nag-impake sina Sunwoo at Jonyang, dumating si Taesung para hanapin siya. Gusto niyang makita si Jonyang para humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Sa ngayon, ang nakuha lang niya pabalik ay ang pag-iwas ni Jonyang. Muling nagtalo sina Taesung at Sunwoo. Dahil dito, mas tumindi ang galit ni Sunwoo at gusto niyang tuluyang mawala si Taesung sa buhay niya. Pinuntahan ni Sunwoo si Beomkyu. Kinuwento niya kung gaano ka hindi maaasahan si Taesung. Bukod dito, pinuri din niya ang talento ni Dakyung. Ang mga larawan ni Taesung na nakikipagkita kay Sunwoo ay ipinadala kay Dakyung. Nang mga oras na yon, nabalitaan niya mula kay Hyojung na ibebenta ni Sunwoo ang bahay. Hinanap ni Jonyang si Nool at hiningi ang lahat ng ninakaw nito. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga kaklase. Tila nahulog si Dakyung sa bitag at nagdulot ng sariling paghihirap. Nang pumunta siya sa bahay ni Sunwoo bilang buyer, naroon din si Yerim. Binuhusan ni Yerim ng malamig na tubig si Dakyung nang ipaalala na hindi malilimutan ni Taesung si Sunwoo. Sinabi rin ni Yerim ang pag-aalala ni Taesung nang muntik nang maaksidente si Sunwoo sa dagat. Lalo itong nagbigay ng gambala kay Dakyung. Samantala, nais ng asawa ni Yerim na ayusin ang kanilang relasyon. Nagplano pa siya na magbakasyon silang dalawa. Ngunit nang gusto niyang makipagtalik sa kanya, tumanggi si Yerim. Parang hindi pa siya handang harapin ang maraming bagay. Samantala, hiniling ni Jonyang kay Sunwoo na humanap ng mas mabuting lalaki para mas gumaan ang loob niya. Agad niyang tinawagan si Yeonki. Sa panahong ito, naunawaan din si Jonyang ng kanyang mga kaklase, kaya sobrang saya niya. Sobrang balisa ni Dakyung at hindi makatulog, kaya nakipagkita siya kay Sunwoo. Ayaw na niyang makita sina Sunwoo at Jonyang na malapit sa asawa niya dahil gusto niyang ipakita kay Dakyung ang tunay na ugali ni Taesung. Dinala siya ni Sunwoo sa kanilang bahay. Patuloy na nadurog si Dakyung nang matuklasan niya ang mga lihim ng kanyang asawa. Ipinakita ni Sunwoo kay Dakyung ang lahat, mula sa pagpili ng damit kasal, pajama, hanggang sa amoy ng pabango. Dito napagtanto ni Dakyung na ginawa siya ni Taesung na perpektong kopya ni Sunwoo. Maging ang polo na suot ni Dakyung ay kapareho ng suot ni Sunwoo noong bata pa siya. Ang malayang ugali ni Taesung, laging naghahanap ng bago, ang nagpabagsak kay Dakyung. Ang lalaking pinagtuunan niya ng pag-aasawa, pagprotekta, at pagpapatawad ay isang sinungaling pala. Nang akala ni Taesung na bumubuti na ang lahat, opisyal na nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang bank card ay na-freeze at ang posisyon sa kumpanya ay binawi. Nagmadaling umuwi si Taesung pero naghihintay na si Beomkyu. Kinumpiska ni Beomkyu ang kanyang kotse at pinalaya si Taesung sa bahay. Ang kailangan lang ni Beomkyu ay mapasaya ni Taesung ang kanyang anak, pero patuloy siyang binigo, kaya kinailangan nilang magdiborsyo. Ang kustodya ng bata ay mapupunta kay Dakyung. Si Dakyung, na ginawa ang lahat para mapanatili si Taesung, ay hindi na siya matiis. Pagkatapos ng gabi sa bahay ni Sunwoo, hindi na nagmalasakit si Dakyung sa ganung asawa. Pagkaalis ng pamilya ni Dakyung, dumating si Sunwoo para makita si Taesung. Sinisisi niya ito sa lahat, pero tahimik lang siyang naupo sa kotse at umalis. Habang sinusundo si Jonyang, nakita ni Sunwoo si Taesung na naglalakad sa kalye. Dahil naawa siya, naghagis siya ng pera sa lupa para tulungan siya. Gaya ng dati, nag-away sila. Gumamit siya ng masasamang salita para inisin siya. Sobrang galit niya na gusto niyang banggain siya, pero hindi niya magawa. Mas nasaktan siya nang makita siyang nakatayo sa harap ng kotse, hindi gumagalaw o natatakot. Napaiyak siya at umalis.
Pinulot niya ang bawat pera at umiyak sa kanyang kahabag-habag na kalagayan. Lumipas ang 1 buwan. Bumalik si Sunwoo sa Gosan. Sinubukan din ng deputy director na kumbinsihin si Sunwoo na bumalik sa ospital dahil siya ay talagang mahusay na doktor na hinahangad ng maraming ospital. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nalaman niya ang higit patungkol sa masaklap na buhay ni Taesang. Sa oras na yon, nanonood si Jeon Young ng pelikula sa bahay nang tumunog ang isang kakaibang doorbell. Samantala, si Sunwoo ay abala pa rin sa palengke, tumitingin ng mga bulaklak. Nang umuwi siya at hindi nakita ang kanyang anak, labis siyang nag-alala. Nang makita niya ang cellphone ng anak sa upuan, doon niya napagtanto na may mali. Lalo siyang natiyak nang makita niya ang mensahe ni Taesang sa papel. Muli siyang nahulog sa matinding pagkabalisa. Hindi niya naprotektahan ang kanyang minamahal na anak. Ang huling episode ay nagsimula sa mapayapa at masayang eksena ng pamilya ni Taesang, Sunwoo, at Jeon Young bago dumating si Dakyung. Masayang nagkasama-sama ang tatlo sa hapunan. Pinag-usapan nila ang mga nangyari sa buong araw. Ngunit, nagbago ang lahat nang bumagsak si Taesang dahil sa kanyang bawal na relasyon sa batang kasintahan. Ngayon, nandoon pa rin ang hapagkainan pero sina Sunwoo at Jeon Young na lang ang natitira. Binura na rin ni Jeon Young lahat ng mga larawan na may kinalaman kay Taesang. Bumalik sina Sunwoo at Jeon Young na puno ng sigla. Para silang dalaway walang naranasang kahit anong masama. Sumama si Jeon Young kay Noyul sa bookstore para bumili ng mga aklat pang-aral sa entrance exam. Namasyal si Sunwoo sa mall at aksidenteng nakasalubong ang ina ni Hyekyung. Naghingi ng tawad ang dalawa sa isa't isa at sabay nilang kinalimutan ang nakaraan. Ang mga damit na binili ni Sunwoo para kay Jeon Young ay talagang magaganda. Sa oras na yon, nakatanggap si Jeon Young ng mensahe mula kay Noyul. Para hindi mag-alala ang kanyang ina, ipinakita niya rito ang mensahe. Samantala, si Jae-hyuk ay naiinip at umiinom ng alak. Nakaupo siya roon, iniisip ang sandaling tumanggi si Yerim na makipagtalik sa kanya. Sa oras na ito, hindi sinasadyang nakita ni Jae-hyuk si Taesang, kaya sinundan niya ito, ngunit bigla itong nawala. Hindi nakita ni Yerim na tinawagan siya ni Jae-hyuk, kaya siya na ang pumunta sa kanya. Alam niya na noon pa man ay lagi itong nakatira sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, talagang pinatawad na niya ito. Lahat ay nagdaos ng handaan para ipagdiwang ang bagong simula. Sa oras na yon, nakita ni Sunwoo ang isang anino na kamukha ni Taesang. Mukhang natapos na ang alitan ni Sunwoo at Taesang sa away nila noon, pero may panganib pa ring nakaabang sa kanila ng anak niya. Masayang naglakad sina Yerim at ang kanyang asawa. Lalo pang tumibay ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Laging may pakiramdam si Sunwoo na may sumusunod sa kanila. Tama nga ang kutob ng isang babae. May isang taong palaging sumusunod sa kanila. Maagang nagdala ng kape si Yerim para ihatid si Jae-hyuk sa trabaho. Nang makita niyang nakangiti ito sa kotse, natakot siyang baka lokohin siya ulit. Sa mailbox na yon, may dumating na misteryosong sobre na may larawan ng pamilya na pinunit-punit. Biglang pinagsama-sama ito at ipinadala sa bahay, kaya sobrang natakot sina Sunwoo at Jeon Young. Naalala ni Sunwoo ang imahe nilang dalawa at si Taesang na nag-uusap tungkol sa pagkuha ng wedding photos tuwing 10 taon. Talagang masaya ang dalawa. Nawala ang lahat kay Taesang. Siya, na adik sa kontrol, ay nakatira sa isang maliit na kwarto sa motel. Ginugol pa rin niya ang oras sa pag-inom at pagsubaybay sa bawat kilos ni Sunwoo. Pumunta ang grupo ng mga kaibigan sa bahay ni Sunwoo para magdiwang. Sinabi rin Yerim sa asawa niya na nakita niya si Taesang kamakailan. Naging balisa si Sunwoo dahil dito. Pagdating ni Yerim sa bahay, nakita niya si Jae-hyuk na masayang nakikipag-usap sa telepono. Kaya mas pinaghinalaan niya na balak pa rin itong mga liwa. Umiyak si Yerim dahil hindi siya mapalagay at laging balisa. Lagi niyang pinaghihinalaan si Jae-hyuk. Nang isama ni Taesang si Jeon Young, bumagsak si Sunwoo. Nagpanik si Sunwoo nang malaman na kinuha ni Taesang si Jeon Young. Sa hindi matatag na pag-isip, halos mabaliw si Sunwoo nang tumawag si Taesang. Sa pagkakataong ito, gusto lang ni Taesang na mapatawad. Gusto niyang bumalik at hindi itaboy ni Sunwoo at Jeon Young, pero mukhang huli na. Gayunpaman, kalmado pa rin siyang pinapayuhan nito dahil natatakot siyang saktan nito ang kanilang anak. Sinubukan niyang hikayatin siya at sa kanyaya siyang kumain ng hapunan ng sama-sama. Sa wakas, nagkita-kita ang pamilyang tatlo. Nakita ni Sunwoo si Jeon Young na nakaupo sa tabi ni Taesang. Sumakay sila sa kotse at pumunta sa isang kainan. Talagang kawawa ang itsura ni Taesang. Umiyak pa siya nang tanungin nito. Naupo sila at pinag-usapan ang nakaraan at kasalukuyan. Lahat ay hindi mabubura sa isipan ni Sunwoo, Taesang, at lalo na ni Jeon Young. Nagmakaawa si Taesang kay Sunwoo na magsimula ulit pero tinanggihan siya. Desperado na si Taesang nang huli na ang lahat. Nagtago si Jeon Young sa banyo at umiyak. Nasugatan ng husto ang tatlo. Naintindihan ni Sunwoo na sobrang desperado ni Taesang. Para maiwasan niyang gumawa ng kahangalan, inilayo niya sina Taesang at Jeon Young doon. Sinabihan ni Taesang ang kanyang anak na mamuhay ng maayos at biglang tumalon sa harap ng truck. Dahil dito, hindi nakapag-react sina Jeon Young at Sunwoo. Nang akala ng dalawa na patay na si Taesang, mabuti na lang, nakapreno ang kotse sa tamang oras. Nagpanik si Sunwoo at nagmadaling lumabas para yakapin si Taesang. Lumuhod siya sa takot at kumapit sa kanya bilang tanging maasahan niya. Hindi pa nakakabawi si Jeon Young nang makita niya ang kanyang ama na tumalon sa harap ng truck. Mas lalo pang nagulat si Jeon Young nang makita niyang niyakap ng kanyang ama ang kanyang ina. Nagpasya si Jeon Young na tumakas habang umiiyak ang kanyang mga magulang. Mula noon, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta.
Lumipas ang 1 taon. Bawat isa sa kanila ay may sariling buhay, ngunit walang sinuman ang tunay na masaya. Nagpatuloy si Sun Woo sa pagtatrabaho sa ospital, habang masigasig na hinahanap ni Taesang si Jonyong. Nagsimulang mag-aral si Dahyok sa bagong paaralan. Pinili niyang mamuhay mag-isa at tinanggihan ang mga lalaking lumapit sa kanya. Para naman kina Yerim at Jaehyuk, na tila may pinakamasayang ending sa pelikula, naghiwalay sila. Lumipat si Yerim sa ibang lungsod upang magbukas ng isang maliit na panaderya at magsimulang muli. Samantala, sa isang sandaling hindi inaasahan ni Sun Woo, may isang lalaking muling nagpakita, isang anyong pamilyar, ngunit hindi malinaw ang mukha. Walang nakaalam kung sino talaga siya, ngunit sa puso ni Sun Woo, iisa lamang ang sagot. Marahil si Jonyong nga iyon. Sa sandaling iyon, ngumiti si Sun Woo ng maliwanag. Nagningning ang kanyang mga mata sa tuwa, at ang matagal na kinikimkim na damdamin ay tuluyang bumuhos, isang tahimik ngunit matibay na pag-asang muling nabuhay. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.